Ang Devil Emperor. Credit to the author. E329-37. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alfred, kalahating araw na ang lumipas. Nagsalita ang may-ari ng malamig na mga matang nakasunod sa bogbog na biktima. Hinihingal, basang-basa si Alfred ngunit hindi bumagal kahit isang segundo. Huminga lamang siya ng malalim at bumilis pa, hindi huminto para sa kanyang buhay. Sa loob ng 10 oras ay gagawa na ako ng hakbang. Si Alfred, na may selyadong cultivation, ay nasa ganitong antas sa loob ng 14 na oras. Ang kanyang bilis ay nasa tugatog nito sa lahat ng oras na ito at ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat pagtalon. Sa sobrang tindi ng kanyang pagtakbo, napunit ang talampakan ng kanyang sapatos. Kanina pa siya nagtatalon-talon ng walang sapin sa mga tinek at palumpong at ngayon ay nag-iiwan na lamang ng bakas ng dugo. Wala siyang ibang hiniling kundi ang makapagpahinga matapos ang mahaba at matinding pagtakas. Ngunit ang patuloy na malamig na paalala ni Ethan mula sa likuran ay dumating bilang isang hindi inaasahang paggising. Ang paghinto ay nangangahulugan ng kamatayan, ang kanyang bangkay ay walang hanggang nagtutulak ng mga daisy sa gitna ng kagubatan. Ang tanging pagpipilian ni Alfred ay tiisin ang sakit at tumakbo. 8 oras na lang. Ang pagbibilang ng kanyang buhay ay pumukaw kay Alfred mula sa kanyang mabilis na pagtakbo at pabago bagong pananaw, masyado pang maaga iyan. Ang isang sulyap sa langit ay magbibigay liwanag sa bagay na ito. Maliban na lang siguro kung may isang partikular na mukha ang humaharang dito, na siyang ikinatatakutan niya. May oras ka pa para magmasid ng mga bituin. Mabilis ang takbo ng oras. Bilisan mo na baka mahulog ang ulo mo. Ngumisi si Ethan. Napasinghap si Alfred at nakalimutan ang langit habang siya'y biglang sumulpat na parang baliw. Ngumisi si Ethan at nagpatuloy sa pagsunod mula sa likuran. Parang isang manggagapas, ang kanyang boses ay bumababa sa mga kawawa. 6 na oras na lang. Namumula ang mga mata ni Alfred sa kanyang baliw na pagtakbo. 4 na oras na lang. Tumakbo si Alfred, nakataya ang buhay niya. Mas mabilis pa kaysa bago niya naselyuhan ang kanyang cultivation. 2 oras lang. Napangiti si Ethan nang may mapait na ngiti. Nalungkot ang mukha ni Alfred. Basang-basa siya ng pawis, pulang-pula ang mukha niya, pero wasak na wasak ang puso niya dahil sa paghihirap na ito. Pinaikit niya ang mga mata at tumakbo ng nakayuko. Habang nadaanan ang isa pang palumpong tulad ng libo-libo na nauna rito, nakita ni Alfred ang isang berdeng kristal, 4 na metro ang taas. Ang labasan sa kakahuyan. Kilala ng mga manunood si Ethan at ang 4 ay naglalaro ng isang nakamamatay na habulan. Mukhang pinahihirapan niya sila. Marami ang naniniwalang nilero niya sila bilang dahilan para makaalis sa asara na ito nang walang bahid ng anumang bahid ng pagkabigla. Si Ethan ang nangunguna sa libu-libong milyang distansya ngunit pinigilan pa rin niya ang sarili na harapin ang 4 na bahay sa pamamagitan ng paghahanap ng dahilan para palayain ang 4. Ngunit nang lumabas si Alfred mula sa kagubatan, sila ay nagulat. Hindi kamukha ni Alfred ang mapagmalaking forest-fleeting dragon noon. Ang pagdaan niya sa matatalim na halaman ng walang sapin sa paa ay nakakagawa ng matatalim na hiwa sa bawat pagkakataon at ngayon ay nababalutan na ng laman ang kanyang talampakan. Habang tumatawid siya sa huling palumpong, nakarinig ang lahat ng isang malakas na kalabog. Nabali ang kanyang tuhod dahil sa sobrang bilis, isang bukas na bali. Alam ng sino mang gumagalaw ng napakabilis ang ibig sabihin noon. Ngunit ang patuloy na paalala ni Ethan ay nagpakamatay sa kanya sa takot. Ang kanyang isipan ay natuon lamang sa pag-iisip tungkol sa kaligtasan at hindi niya alam kung ano ang magagawa ng pagtakbo para sa kanyang buhay sa ganoong kabilas na bilis. Kahit noong nabali ang huling binti niya at nadurog ang duguan niyang mukha sa lupa, wala nang pakialam si Alfred. Ang kanyang mga mata ay puro kabaliwan lamang ang makikita sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan ang kakahuyan palabas sa unahan, humajejek siya. Hahaha, sa wakas ay nakarating na ako. Kaya ako nang mabuhay. Pulang-pula ang mga mata at walang mga paa, gumapang si Alfred pasulong habang pumutok ang ngiti sa kanyang mga labi. Dumagsa sa kanyang isipan ang euphoria. Mabubuhay sana siya. Ito ang pagkakataong ibinigay sa kanya ni Ethan, ang pagkakataong mabuhay.
Sa apat, siya lang ang inosente, kaya binigyan siya ni Ethan ng paraan para makatakas, hanggat kaya niya itong hawakan. Mas mabilis na siniko ni Alfred ang kanyang daan patungo sa kanyang pag-asa. Natigilan ang mga manunood. Bakit ba siya mukhang kawawa naman pero nakahanap pa rin ng oras para ngumiti? Mukha siyang sira-sira, bagbog sarado, at kawawa. Pero mukha pa rin siyang baliw sa kaligayahan. Ano ang nangyayari? Walang makakaalam na ginawa ni Ethan si Alfred ng ganito, na nakaukit siya ng demonyo sa puso nito. Nanalo ako. Mabubuhay ako. Hinihingal na gumapang si Alfred papunta sa labasan ng kakahuyan. Nanginginig ang mga kamay at buong tuwa niyang inilagay ang mga susi mula sa kanyang singsing sa kakahuyan. Tumango ang mga manunood. Mukhang lalabas ang lalaki mula sa isang silid ng pagpapahirap ngunit uuwi na siya ngayon. Nang papalapit na ang huling susi sa butas, isang tamad na binti ang tumama sa kanyang kamay at nabitawan niya ang kristal. Gulat na gulat si Alfred nang makita ang nakakalokong ngisi ni Ethan. Pinanood ng mga manunood ang dalawa ng may kirot sa lalamunan. Napaka-demonyo ba ni Ethan para patayin siya sa pinakadulo? Tila hindi ito ipinapakita sa mukha ni Alfred. Hindi siya nagulat dahil alam niyang nangyayari ito kada 2 oras. Bakit? Kumurap-kurap ang kanyang mga mata, at lumabas ang paos na boses ni Alfred na nagpapakita ng kanyang desperasyon, nandito ako, nanalo ako. Umiling si Ethan at tumingin sa kanya, sa kasamaang palad, tapos na ang oras. Kung mas mabilis ka lang sana ng kaunti, nakarating ka na sana. Sayang. Napasinghap si Alfred at nanginig ang kanyang mukha, mula sa takot ay naging lungkot, pagtanggi, at kawalan ng pag-asa. Nanliit ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang ulo. Ang sakit sa mga matang iyon ay napakalinaw, makikita ng sinuman kung gaano sila kawalang pag-asa, kung gaano sila patay. Natakot ang mga tao. Biglang lumitaw ang isang tao, si Fulton. Tinanong ni Fulton si Ethan, hindi malinaw kung ano ang nangyari, Stuart Kinstone. Sumulyap lang si Ethan sa duguan na lalaki. Lumuhad si Fulton at kinapa ang leeg nito, Stuart Kinstone, patay na siya. Natakot ang mga tao. Bakit ba bumangon at mamamatay ang isang ganap na mabait na lalaki? May napansin ba silang ginagawa ni Ethan? Nagtanong si Fulton, wala siyang sugat na nakamamatay. Stuart Kinstone, paano mo nagawa iyon? Dahil sa takot, pagod, at kawalan ng pag-asa. Malamig na ngumiti si Ethan. Lalong naguluhan si Fulton. Biro ba ito? Kailan pa maaaring mamatay ang isang eksperto sa Radiant Stage dahil sa takot, pagod, at dalamhati? Sabi ni Ethan, sinirahan ko ang kanyang cultivation para makahabol lang siya ng bilis mula sa kanyang katawan. Nang makita ko siya, malayo na kami rito. Ang pagtakbo hanggang dito ay aabutin ng hindi bababa sa 3 araw. Pero sinabi ko sa kanya na mayroon siyang 1 araw para makatakas o papatayin ko siya. Ibinigay niya ang lahat at higit pa sa pagtakbo rito habang nasa likuran niya ako habang pinapaalalahanan ako ng oras. Kinagat ng takot ang kanyang katawan, sinayang ang kanyang lakas ng hindi man lang namamalayan. Nang sa wakas ay dumating siya, namulaklak ang pag-asa. Pagkatapos ng 3 mahahabang araw ng takot, nakakita siya ng sinag ng pag-asa. Nayanig na ang kanyang isipan nang dumating ako at sinabi sa kanya na tapos na ang oras. Pagkatapos, ang lahat ng pag-asang iyon ay nauwi sa dalamhati. Ang saya ay naging pighati, ang pagkabigla ay naging takot. Nangyari ang lahat ng napakabilis kaya't inatake ng mga emosyong ito ang kanyang isipan at kinitil ang kanyang buhay. Kaya ko sinabing takot na takot siya, pero pagod na pagod din. Lalo pat namatay siya sa sakit, ngumiti si Ethan. Kumabog ng malakas ang puso ni Fulton. Alam niyang mabagik si Ethan, pero hindi naman ganoon kahalimaw. Pinaglaruan niya ang dignidad ng isang tao hanggang sa ito ay bumagsak at namatay. Lumunok ng malalim si Fulton at nagtanong, Stuart Kinstone, nakarating ba siya rito sa 1 araw lang? Natatawang sabi ni Ethan, ang bata ay may malaking potensyal. Natupad niya ang kanyang titulo at napakabilis niyang makarating dito kahit may 2 oras pa siyang natitira. Pero dahil lagi akong nahuhuli na parang isang reaper, tinakot ko siya at pinigilan sa pagtingin sa oras hanggang sa makalimutan niya ang totoong oras. Kaya nang sabihin kong talo siya, talo na siya. Pagkatapos ay inagaw siya ng kawalan ng pag-asa at takot, hahaha.
Ang dakilang forest fleeting dragon talaga ang pinakamabilis. Sa sobrang bilis ay nabali ang nag-iisang binti niya at namatay dahil sa pagod. Hindi ba't iyon ang pinakamagandang paraan para mamatay? Hahaha. Tumawa si Ethan. Pinagpapawisan ng husto si Fulton at ang mga manunood at nanginginig ang kanilang mga kalamnan. Demonyo. 330. Ilabas mo ang kahon. Tingnan natin kung sino ang susunod na maswerteng anak. Ang mapang-iping ngiti ni Ethan ay naging parang baliw, pinapatay ako ng suspense. Kailangan kong bumalik sa laro, hay. Nakikita ng lahat ang malademonyong katangian ni Ethan na nagpapadala ng kilabot at pangamba sa mga mahihina ang loob. Akala ng mga tao ay gumagamit ng dahilan si Ethan para palayain sila, para sa mas malawak na aspeto at kung ano-ano pa. Ngunit alam nilang lahat na labis nila siyang pinalaki. Wala nang ibang gusto ni Ethan kundi ang maglaro ng isang mabangis na laro at patayin sila sa proseso. Matagal nang nababaliw si Ethan dahil sa galit na nag-aalab sa kanyang kalooban. Iilan lamang ang natakot sa kanyang hindi tradisyonal na pamamaraan ng paghihiganti, at ang iba naman ay natakot. Tanging ang tatlong iyon lamang ang nakakaalam ng tunay na paghihirap at sakit na nararamdaman ni Alfred. Mas mapalad ang iba kung magtangkang magpakamatay kaysa maghintay na matagpuan sila ni Ethan. Umiling ang mga tao at bumaantong hininga. Ginugulo ang 7 bahay. Ayos lang. Tinatapakan ang mga paa ng Regent Estate. Hindi rin masama. Pero sana'y kawan ng Diyos ang sinumang walang alam para pukawin ang galit ni Demon Archon Ethan. Hindi magiging maganda ang katapusan, sigurado iyon. Iniharap ni Fulton ang bagay na interesado at ngumiti si Ethan. Isinuksok niya ang kanyang kamay sa loob at agad na lumabas kasama ang maswerteng pangalawang pwesto. Tiningnan ni Ethan ang numero at ngumisi, humph, magtatagpo ang mga kalaban sa isang makitid na daan. Kaya ako na ang susunod na maghahanap sa Alipors na ito. Binaligtad ni Ethan ang piraso ng kahoy patungo sa labasan para makita ng lahat. 2. Walang iba kundi si Lucian, ang pumatay kay Abigail. Kumislap ang mga mata ni Ethan at itinuro ang itaas. Swoosh! Isang liwanag ang pumailang lang sa ibabaw ng mga ulap, at sumabog na nagdulot ng isang napakagandang dobleng paputok. Kinakabahang tiningnan ni na Quinley at Baron, pagkatapos ay tiningnan ang mga butas sa kanilang dibdib, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Salamat sa Diyos at hindi ako yon. Kahit alam nilang panandalian lamang ang kaligtasang ito. Sa bilis ng paglalabas ni Ethan ng pangalawang pag-aalsa, hindi na kailangang sabihin pa na wala na si Alfred. Dahil si Lucian ang pangalawang biktima, sino ang makakaalam kung gaano katagal siya magtatagal bago sila tuluyang mamatay. Dahil sa kaba na mas mahigpit pa sa biolin, ang paghihintay ay lalong tumitindi at lalong nagiging takot. Literal nilang nararamdaman ang demonyong kuko ni Ethan na pumipiga sa kanilang lalamunan. Gaya ng sabi ni Ethan, hindi nakakatakot ang kamatayan. Pero ang pagkamatay ay matinding paghihirap. Ang ramdam na takot ang matagal na nilang kasama ngayon, lalo na si Quinley. Napakaraming beses nang naging walang talo ang lalaking ito sa buong buhay niya at hindi pa niya naranasan ang ganitong aspeto ng labanan, halos magkaroon ng nervous breakdown. Nasa ganoong kalagayan na ang anumang malakas na ingay ay itinuring na parang senyales ni Ethan, na walang ibang ginawa kundi itulak siya papasok sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa. Sa ngayon, galit siya. Ginawa siyang hari ng Diyos, kaya paano siya magiging ganoon kaduwag? Hindi niya pinansin ang mapanganib at pabago-bagong kalagayan ng kanyang isipan. Ang death game ni Ethan ay nagpatakot sa kanya sa pagtakbo, na siyang sumire sa kahit anong maharlikang ugali na mayroon siya. Sa isa pang sulok ng kagubatan, sa wakas ay nakuha na ni Lucian ang mga susi sa labasang bakal. Medyo napaaga at nakakabahala ang kanyang paghiyaw, kahit papaano nang sumabog ang apoy sa kalangitan at napalitan ng takot ang anumang bakas ng kagalakan. Habang nakatingin sa sarili niyang dibdib, may 2 butas na makikita ng lahat. Hinahanap siya ni Demon Ethan. Nalungkot ang mukha ni Lucian, biglang bumaligtad ang kanyang kapalaran. Sobrang nakakakilabot na sumabog ang kanyang isipan sa makukulay na sumpa. Ang bulok na si Alfred. Hindi ba't pinuri siya dahil sa bilis niya? Bakit niya hinayaang mahuli ng ganoon kabilis? Sumuko na ba siya? Hindi mo ba kayang maghintay ng kahit ilang araw pa at hayaan ang mga kapatid mo na makarating sa ligtas na lugar?
Nako, ang gimp ay gimp, buhay man o patay. Wala talagang silbi. Mainam pa ka ng mga patay, Lucian, pero ang pangunahing prioridad ay ang makaalis dito at makalayo sa saklaw ni Ethan. Sa swerte naman at malapit na siya sa labasang bakal. Malapit na lang siya rito at ligtas na siyang magluluksa. Mabilis na tumakbo si Lucian, iniisip na may oras pa siya bago siya maabyute ni Ethan. Tumakbo si Lucian na parang baliw at ang katotohanang hindi pa nagpapakita si Ethan ay nakabawa sa ilan sa kanyang naninigas na kalamnan. Tama ang hula niya. Kakailanganin ni Ethan ng oras para maabyuten siya. Ngunit gaya ng alam nating lahat, ang panlabas na anyo ay maaaring mapanlin lang. Ang gininto ang labasan ay sumikat sa harap niya, tulad ng Diyosa ng tagumpay na nakabuka ang kanyang mga braso upang salubungin siya. Ngunit pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata at nanigas ang kanyang katawan sa kanyang kinatatayuan. Ang naghihintay sa kanya ay dalawang pamilyar na figure. Si Fulton, ang snitch, at si Ethan, ang demonyo. Bamantong hininga ang mga manunood. Nako, kawawang gagaw ka, matagal ka nang hinihintay ng dalawang ito at kailangan mo lang talagang mapunta sa bitag nila. Tumingin si Ethan sa langit at pagkatapos ay sa natulalang si Lucian, dumating ka. Isang oras na akong naghihintay dito. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na pupunta ako rito? At higit sa lahat, pumunta ka ba rito para pigilan ako? Parang lumilipad ng napakabilis ang isip mo Lucian, hindi alam ang gagawin. Hindi niya lang masabi kung si Ethan ay isa ng dalubhasa sa panghuhula o hindi. Paano siya nakarating dito ng ganito kabilis matapos makipag-ugnayan kay Alfred? Parang isang mambabasa ng isip, ang malamig na ngiti ni Ethan ay tumugon sa kanyang iniisip, Lucian, ikaw ang Verdugo ni Abby. Ngayon, ano ang pinakamahusay na paraan para patayin ka? Habang lumulunok, pinanood ni Lucian si Ethan na unti-unting lumalapit sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga binti na parang pansit at hindi nagtagal ay bumagsak siya sa takot. Nagsimula siyang umiyak sa kanyang mga tuhod upang humingi ng awa, kapatid, bitawan mo ako. Isa lamang akong tauhan. Si Winfred ang nagplanong patayin siya. Si Quinley ang direktor at sinusunod ko lamang ang mga utos. Maghayganti ka sa kanila, isa lamang akong alipors, walang kwenta. Pakiusap, bitawan mo ako. Anong 6 na dragon at isang phoenix? Hindi ba't lahat sila ay mga duwag kapag dumarating ang kamatayan? Pinaglalaban ni Fulton ang lahat ng kanyang takot. Labis na nasiyahan ang tagasunod ni Ethan nang makitang hinahamak ang Maringal na 6 dragons at 1 phoenix. Sa panig ng mga manunood, lahat ay nagpakita ng pagkasuklam sa karakter ni Lucian. Madilim at malungkot ang mukha ni Valley Lord Wanshan. Si Lucian ay isang dragon, na siya namang kumakatawan sa imahe ng Hell Valley. Kahit na nasiliuhan na ang kanyang cultivation, ang pakikipagkita kay Ethan ay haantong lamang sa kamatayan. Ngunit sa halip ay pinili niya ang paraan para makatakas sa duwag, umiiyak ng nakaluhod para sa kanyang miserableng buhay, habang lubos na pinapahiya ang Hell Valley. Ang 7 bahay ng Titans ay itinuturing na matatayog na nilalang, iginagalang at kinatatakutan. Ngunit ngayon, ang paggalang na iyon ay matagal nang wala. Kahit ang mga dakilang disipulo ng kanilang mga sambahayan ay mga tao lamang sa huli. Natatakot sila sa malalakas at kamatayan tulad ng susunod na lalaki. Kahit ang aming mga angkan ay may ilang matatapang na karakter sa amin. Sa aspetong ito, kahit papaano, mas malakas tayo kaysa sa mga bahay. Ang 7 bahay ay itinuturing na mga Diyos sa Imperyong Titans. Ngunit ang pagpapababa sa kanila mula sa kanilang maginhawang trono ay maglalaho sa lahat ng paggalang. Nakangiting tumango sina Levi at Rayson. Sa kanilang pananaw, halos hatulan ni Ethan ang mga bahay. Kahit papaano, ang mga basal yung nag-aagawan ng atensyon ng 7 bahay ay unti-unting mawawala. Isa lamang itong isa pang dagok sa kanilang pangalan, ang pangarap lamang makamit ng emperador. Sino ang mag-aakala na magkakatotoo ito sa kamay ni Ethan? Halos masira ang imahe ng 7 bahay. Matatawa ang emperador ng ilang araw kung alam niya. Bamantong hininga sina Aaron at Troy sa kanilang kapalaran. Ang swerte ng pananatili kay Ethan. Kung hindi, sila na sana ang pumalit kay Lucian ngayon. Ang pagkawala ng kanilang buhay ay walang-wala kumpara sa pagkawala ng imahe ng kanilang bahay.
Si Ethan ay isang demon archon, isang di mapag-aalinlangan ng pag-iral. Mas mabuting sumama sa kanya kaysa magtiis sa kanyang puot. Tumingin si Aaron kay Rufus bilang paggalang. Marunong ang matandang lalaki na makita ang diamante sa magaspang na aspeto. Mas matalas pa ang isip niya para manatiling malapit. Napansin ni Rufus ang mga mata ng kanyang anak at itinaas ang kanyang ulo. Aaron, nakikita mo ba iyon? Ganoon dapat ang isang house lord, ang magkaroon ng mata sa talento. Ngumisi si Ethan sa kawawa at kasuklam-suklam na bagay, sinabihan ka rin ba nilang nakawin ang diwa ni Abby? Pinagpapawisan si Lucian, walang tigil sa pagmamakaawa at pagyuko, gusto nila siyang makitang magdusa at ang magagawa ko lang ay sundin ang mga utos. Ikaw. Heto, kunin mo na ang diwa ng babae. Pakiusap kunin mo na at bitawan mo na ako. Kumuha si Lucian ng insensaryo mula sa kanyang singsing at iniharap ito. Tinanggap ito ni Ethan at tiningnan ang dalisay na diwa sa loob. Nang maramdaman ang pamilyar na aura, nang inag ang mga kamay ni Ethan, nasasaktan ang kanyang puso at parang sasabog ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang lungkot. Kahit hawak niya ang asensya, parang bulkan pa rin ang matinding galit niya. Lucian, dahil kinuha mo yan, alam mo kung gaano katagal tatagal ang katawan bago ito ibalik. 24 na oras. Nang inig si Lucian, nanghihina ang boses dahil sa galit ni Ethan. Nakapikit at sumigaw si Ethan, alam mo na wala ng silbi, pero nang ahas ka pa ring ibigay sa akin. Dapat kitang durugin hanggang mamatay gamit ito. Gagawin na sana iyon ni Ethan. Napahawak si Lucian sa kanyang ulo sa takot. Ngunit dahil alaala iyon ni Abby, hindi niya matiis na madungisan ang dalisay na diwa nito gamit ang karumihang ito. Itinabi ni Ethan ang insensaryo at ngumiti, naniniwala ka ba na ang pagkuha ng sariling asensya ang pinakamatinding sakit? Hahaha, iyon ay dahil hindi mo pa ako nakikitang gumawa nito. Pag ginawa mo, nanginginig sa takot si Lucian. Ipinakita ni Ethan ang kanyang kakaibang ngiti na puno ng kalupitan. Ang mga salitang iyon ay labis na nagpatakot kay Lucian. Ugong. Natagpuan ni Lucian ang kanyang sarili na paralisado at nanlulumo. Lumapit si Ethan sa kanya at ipinakita ang isang nagyayelong gourd. Lucian, hindi ba't kakaiba para sa iyo kung paano ko kontrolado ang lahat ng iyong mga kilos? Paano ko malalaman ang eksaktong lokasyon mo? Kumukurap, si Lucian ay puno ng pagdududa ngunit hindi man lang makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay panoorin si Ethan ng may magulong isipan. Hahaha, ayos lang sa akin na sabihin sa iyo ang aking maliit na sekreto. Sa totoo lang, wala ni isa sa inyo ang nalason, ngunit mayroon kayong malademonyo kung nilalang bilang isang parasito. Ang mga malademonyo na nilalang na ito ay konektado sa akin. Kahit saan ka pumunta o gusto mong pumunta, malalaman ko ang lahat. Binuksan ni Ethan ang kalabasa at ang uod ang lumabas. Biglang kumabog ang puso mo Lucian sa gulat. Siyempre, may mga demonyong nilalang ang isang demonic cultivator, pero kahit siya ay hindi alam ang isang napakapangwasak na demonyong nilalang na kayang kontrolin ang isang Radiant Stage expert. Sa sandaling ito, napagtanto niya na mayroon silang mga parasito ni Ethan sa loob nila at kahit tumakbo sila, hindi pa rin sila aalis sa kontrol ni Ethan. Ang lahat ng kalokohang ito tungkol sa larong kamatayan ay pinlano na mula pa sa simula. Si Ethan ay tila isang Diyos na nakabantay sa kanila at sila ay kanyang mga puppet. Umungol sa kawalan ng pag-asa si Lucian. Nakakatawa kung paano sila napuno ng pag-asa na mahanap ang mga susi para makalabas ng buhay, gayong ang lahat ay nakatakda na mula pa sa simula. Ang kanilang kapalaran ay naselyuhan na. Natatawang sabi ni Ethan, walang saysay ang iyakan pa yan. May pag-asa pa kayo. Hindi ako maghahanap ng susunod kong biktima hanggat naaaliw ako sa kasalukuyan. Sulitin natin ang oras ko, hayaan mong kalimutan ko ang lahat at magkakaroon ng sapat na oras ang iba para makatakas. Anong ibig mong sabihin dyan? Masama ang kutob mo Lucian tungkol dito. Tumawa si Ethan at sinabing, simple lang talaga. Handa akong makipagsaya sa iyo. Binaligtad ni Ethan ang gourd at bumulwak ang mga bloodworm kay Lucian. Mapatla na siya pero hindi makagalaw, nataranto lang, Ethan, anong ginagawa mo? Hahaha, ano ba talaga? Hindi mo ba alam?
Ipapatikim ko sa iyo ang sakit na mas malala pa sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkuha ng asensya. Kitang-kita sa mga mata ni Ethan ang kanyang kabangisan. Isang panaghoy ng paghihirap ang sumire sa katahimikan ng kagubatan. Ang libu-libong nagkukumahog na bulate ng dugo ay bumulusok sa balat ni Lucian. Nagsimula silang magpista sa kanyang laman at nagsimulang umagos ang dugo mula sa kanyang katawan. Namimilipit ang kanyang mukha sa sakit, namumuo ang mga ugat, nanginginig ang bibig sa kagustuhang kagatin ang kanyang dila ngunit kahit ang kalayaang iyon ay ninakawan siya. Pinagmasdan ni Ethan ang nangangatol na katawan ng may nakakatakot na katahimikan, pinakain ko ang libu-libong bloodworm na ito ng aking blood essence, pero paano magiging sapat ang aking kaunting dugo para mapawi ang kanilang gutom? Ang pag-aaway para sa isang patak ng dugo ay nagpabangi sa kanila. Pero dahil sa iyong pagdating, sa wakas ay mabubusog na sila, hahaha. At wala pa iyon sa kalahati. Maliliit ang kanilang mga pangangunit medyo matutulis, na may pagkahilig sa isip ng isang lalaki. Sa mga susunod na araw, dapat mong maramdaman iyon, ang sakit. Malamang na 100 beses na mas malala pa ito kaysa sa paghila ng iyong asensya. Ang magandang balita ay, sila ay medyo mabagal kumain at gusto nilang panatilihing sariwa ang lasa, alam mo. Kaya habang lumalalim ang kanilang ginagawa, sinisiguro nilang pipigilan kanilang damyugo. Hindi ka mamamatay anumang oras sa lalong madaling panahon, hayaan mong sabihin ko sa iyo, sapat lamang para masiyahan ka sa matamis at masayang sakit, hahaha. Patayin mo na lang ako. Nagngalit ang mga ngipin ni Lucian, umuungal na parang halimaw. Pinagtawanan lang siya ni Ethan, hindi maganda yan. Lahat ng sakit na nararamdaman mo ay makakatulong para mabawi ang oras ng panganay mong batang Panginoon. Hindi ba't siya ang Panginoon mo? Hindi mo ba sinusunod ang mga utos niya? Ano pa ang maihahambing sa maliit na sakripisyong iyon? Patayin mo na siya. Kung gayon, patayin mo rin siya. Bakit ako magdurusa para sa kanya? Nanlalaki ang mga mata ni Lucian sa kanyang bungo. Malamig na kumislap ang mga mata ni Ethan, dahil hindi mo siya itinuturing na iyong Panginoon, bakit mo sinunod ang kanyang utos at hinayaan mong magdusa si Abby? Gumising ka at amuyin ang mga rosas. Dapat aminin ng isang tao ang kanyang mga pagkakamali at tiisin ang mga kahihinatnan nito. Ngumiti si Ethan at umupo sa gilid para magpagaling. Ang mga ungol ng paghihirap ay parang musika sa kanyang pandinig. Nang inig si Fulton, ang kanyang likod ay nanlamig na parang yelo. Sumulyap sa umuungol na figure, pagkatapos ay sa kalmadong si Ethan, lalo lamang lumaki ang kanyang pagkamangha. Hindi dapat ipagwalang bahala ang paghihiganti ni Katie Kingston. Kahit ang mga walang pakundangang batang babae mula sa 7 bahay ay walang ganitong kakayahan para sa kalupitan. Magandang pagkakataon ito para makita ang mabangis na panig ng soaring demonic dragon. Nakinig ang mga manunood sa mga sigaw ng may takot sa kanilang mga puso. Alam ng 3 henerasyon ng angkan ng Baker na ginagawa ito ni Ethan para kay Abby, ngunit kahit sila ay natagpuan ang kalupitan na medyo hindi makatao. Nakalulungkot nilang nakita ang pumatay sa kanilang mahal na si Abby dahil nagalit sila kay Ethan. Sa totoo lang, naawa sila rito. Kung ganoon din ang iisipin ng mga biktima tungkol sa nagpahirap sa kanila, hindi na kailangang sabihin pa ang iba. Sa isipan ng lahat ng naroon, isang ideya ang umikot, huwag na huwag mong guluhin ang demon archer na ito. Kahit lumipas ang panahon, hindi pa rin tumigil ang mga pagmamalaki ni Lucian. Pagkalipas ng 1 araw, kinagat ng mga bloodworm ang balat ni Lucian, hindi na makilala ang kanyang mukha. Para siyang tuyong bangkay, mapula ang buong katawan ngunit walang ni isang patak ng dugo sa kanya. Sinigurado ng mga bloodworm na hindi matapan ang kanilang inumin, habang walang humpay ang sigaw ni Lucian. Sa 2 araw, nilamon lahat ng litid ni Lucian. Ang natira na lang ay isang tumpok ng laman, walang makapagpapatibay sa kanya. Ngunit patuloy pa rin ang iyak ni Lucian. Sa 3 araw, ang laman ni Lucian ang sumunod. Kahit gusto pa niyang umiyak ngayon, hindi niya magawa. Ang 2 araw na sunod-sunod na pag-iyak ang nagpatahimik sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang ika-4 na araw at nagsimulang gamutin ng mga bloodworm ang kanyang mga buto.
Sa wakas, sa ika-9 na araw, halos ganap na malinis na natanggal si Lucian. Sinadya man o hindi, naiwan ng mga bloodworm ang kanyang mahahalagang organo na buo. Para bang ipinapakita sa kanya ng sarili niya mga mata ang madyugaw niyang tanawin, na walang laman at buto. Sa kasuklam-suklam at nakapangangilabot na tanawing ito, biglang nawala ng laman ang sikmura ni Fulton. Kinilabutan ng mga manunood sa labis na pagpapahirap, kaya tumalikod sila upang mapanatili ang kanilang sariling katinoan. Kumislap ang mga mata ni Lucian, nagmamakaawa kay Ethan na mamatay, ang tanging magagawa niya. Matagal nang nilalamon ang kanyang lalamunan, leeg, at dila. Ang natitira na lamang sa kanya ay ilang mga ugat at organo na halos hindi pumipigil sa kanya na magpatag. Ngunit ito ay isang sakit na mas matindi pa sa kamatayan. Sumulyap si Ethan sa nagdurusa, tiningnan ang nagmamakaawang mukha nito, at sinabing, gusto mo nang mamatay. Napaikot ni Lucian ang kanyang mga mata. Dahil wala na rin ang kanyang mga talukap, halos hindi niya maiparating ang kanyang nais sabihin. Naiintindihan naman siya ni Ethan sa anumang paraan. Sabi ni Ethan, maging aral sana ito. Maaari mong pakialaman ang hari ng impyerno, pero huwag kailanman sa Katie walang ito. Bumilis ang galaw ng mga mata ni Lucian, para ay pakitang naiintindihan niya. Gulat na nanood ang mga manunood. Mas kinakausap sila ni Ethan kaysa sa naghihingalong si Lucian. Napakalinaw ng kanyang ibig sabihin. Nakikita mo ba yan? Maging mabait ka at huwag kang kumampi sa bulok na Regent Estate na yan laban sa akin. Paano kung taga-pitong bahay ka? Ang kamatayan mo ay magiging kasing lupit ng nararamdaman ko. Lahat ay nagkaroon ng parehong matalinong desisyon noon na maging maingat. Samantalang para sa mga basalyo ng Regent Estate, ang kanilang mga isipan ay nagsimulang gumana rin, bagamat mula sa ibang anggulo. Na huwag kailanman masangkot sa angka ng Larsen, kahit sa kamatayan. Ang kanilang Katie wala ay isang isinumpang investigador. Natuwa si Levi sa loob-loob niya. Ang galing ng batang to. Natamba niya ang isang lalaki at natakot ang iba na hindi na makalapit pa sa Regent Estate. Lumubog ang mukha ni Timothy. Malinaw niyang naramdaman kung paano niya niyurakan ni Ethan ang libong taong prestihiyo ng Regent Estate. Paano nila maipapahayag ang kanilang sarili bilang mga pinuno ng Titans kung lahat ay nagbibigay sa kanila ng malawak na suporta. Lahat ng tao mula sa Regent Estate ay tumingin kay Ethan ng may puot at kawalan ng magawa. Sinenyasan ni Ethan ang mga bloodworm na lumunin ang mga organo. Mabilis silang kumilos at ilang sandali lang ay nawala si Lucian. Halatang nagsisinungaling si Ethan nang sabihin niyang mabagal kumain ang mga bloodworm. Paraan lang iyon para mas pahirapan pa si Lucian. Ngunit habang pinapanood ang kanyang sarili na mabilis na kinakain, na hindi na pinahihirapan pa, ang huling tingin ni Lucian ay ang ginhawa. Napasinghap si Fulton at mabilis na dinala ang kahon, Stuart Kindstone, pakiusap. Hindi na kailangan. Kumaway si Ethan, ang kanyang mga mata ay mabangis, masyado na tayong nag-aksaya ng oras dito at malapit nang makatakas ang mga kriminal. Nagpakawala ng isa pang galit si Ethan. Isang paputok, nabuksan na ang numero ni Quinley. Maghintay ka lang. Ikaw ang taong hindi kailanman aalis sa lugar na ito ng buhay. 332. Isang nagliliyab na liwanag ang sumikat sa ibabaw ng Beast King Mountain nang lumabas si Quinley mula sa isang palumpong. Nakakita siya ng isang paputok at nataranta. Sa wakas ay tinutukan na ako ng demonyo. Gayunpaman. Kasabay ng isang palihim ng ngiti, kumislap ang mga mata ni Quinley at ang kanyang kamay ay kumurap na may 2 pulang kristal. Hihihi, masyadong huli na. Huminga ng malalim si Quinley at sumugod na puno ng pananabik. Mayroon siyang mga susi sa sunog at maging ang fire exit ay malapit lang, 2 oras lang ang kailangan para makarating doon. Mula sa kalayuan ng apoy, napansin niyang malayo na si Ethan at kakailanganin ng mahabang panahon para mabawi ang pinsalang natamo niya. Kahit sa malaking pagtakas na ito, ang tunay na magwawagi ay ako, ang nararapat na hari. Hahaha, Lucian, magaling ka sa pagpapahirap sa demonyo ng matagal. Dapat talaga akong magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na mabuhay.
Mas lalong naging malamig ang tono ni Quinley, pero, iyon ang tadhana. Ang pagsasakripisyo ng iyong sarili para sa akin ay ang pinakamataas na uri ng kamatayan. Isa akong tunay na hari para sa lumang langit upang ihanda ang aking daan, hahaha. Humagalpak ng tawa si Quinley habang bumalik ang kayabangan sa kanyang mukha. Para sa kanya, lahat ng nangyari at anumang nangyari ay tadhana. Madali lang sanang mabali ang leeg ni Ethan at matapos na, pero sino ang mag-aakala kung ano ang nangyari at naging isang laro ng kamatayan ang lahat. Napatay na ni Ethan ang dalawa sa kanila, kaya't naiwan ang una at pangatlo na malayang gumala sa kagubatan ng medyo matagal. Ito ay malinaw na pagkakaloob ng langit ng mga biyaya nito at pagpapahintulot sa karapat-dapat na hari na bumalik upang pamunuan ang mundo. Walang hangganan ang pagka-narcissistic ni Quinley. Ethan, ibibigay ko ito sa iyo. Pero ako ang tunay na hari. Balang araw, mamamatay ka rin sa kamay ko, ha? Uhaw sa dugo ang pumasok sa kanyang mga mata habang bumibilis ang kanyang pagtakbo. Whoosh! Pagkalipas ng isang oras, biglang lumitaw si Quinley mula sa matataas na damuhan at lumitaw sa harap ng pulang kristal na labasan, nang walang ibang tao sa paligid. Lumiwanag ang mukha ni Quinley. Alam kong hindi makakarating ang pump. Panalo ako. Nakita rin siya ng mga manunood na lumabas at sila ay kinakabahan. Nahuli ba si Ethan, kaya naman ang lalaking ito ang nanalo? Inisip ito ng lahat bilang isang kahihiyan. Hindi lamang ang Drifting Flowers edifice at mga kakampi, kundi pati na rin ang maraming basalyo ng Regent Estate na yumuko sa pagkatalo. Nagsimula ito nang nasa kamay ni Ethan ang buhay ng apat sa kanyang mga kamay. Iginiit niya na pahirapan sila ng paisa-isa para lamang tuluyang mapalaya ang pangunahing salarin. Hindi ito dahil sa puot kay Quinley, ngunit naaawa ang mga tao kay Ethan. Kapag ang biktima ay nakawala sa mga daliri ng isang tao, iyon ang pinakamasamang pakiramdam na mararamdaman ng sinuman. Nagsimulang ipadala ng mga tao ang kanilang mga puso kay Ethan. Ito marahil ang magnetismo ng malalakas na. Kumunat ang noo ni Winfred sa reaksyon ng lahat. Sa ngayon, sandali na lang at sisirain na ni Ethan ang buong reputasyon ng Regent Estate. Walang kaalam-alam ang mga matatanda mula sa Regent Estate tungkol dito, tanging ang kanilang tuwa ay nakitang halos makalabas na sa kakahuyan ang kanilang panganay na batang Panginoon. Si Quinley ay isa palang kilalang henyo na kahit ang Regent Estate ay hindi kayang mawala. Kailangan ko lang ilagay ang mga kristal at tapos na ako. Hinihingal na narating ni Quinley ang labasan at sinaksak ang mga kristal sa mga uka. Isang pulang haligi na kinunan para sa kalangitan sa isang nakasisilaw na palabas ng liwanag. Nakatitig si Quinley sa liwanag habang nakangiti, hahaha, Ethan, nanalo ako. Buhay pa ako. Tuwang-tuwa rin ang mga matatanda ng Regent Estate habang pinapanood ang National Elemental Stone ng may pulang mga mata. Kung hindi lang one-way transfer ang array, malamang ay naroon na sila at kinakaladkad siya rito. Nakatatandang batang Panginoon, huwag kang magpasikat at bilasin mo na. Ngunit ang isang hari ay hindi maituturing na hari kung walang kaunting kayabangan at mainit na anyo. Simula nang makalabas siya sa impyerno, kinailangan muna niyang mabawi ang kanyang nararapat na anyo na karapat-dapat sa kanyang posisyon, dahil sa labis na pagmamayabang. Hindi man lang nagmamadali, lalo na ng isang hakbang pa lang ay nakauwi na siya, ang mayabang na tingin ni Quinley ay nagpangalit sa mga elder ng Regent Estate. Sinimulan ni Quinley ang pag-aayos ng kanyang sarili at pag-aayos ng kanyang magulo na buhok. Hindi niya nakalimutang ibalik ang kanyang dating mapagmataas na hitsura matapos ang pagod na dinanas niya sa lahat ng araw na pagtakbo, upang mabawi ang kanyang mapayapang kamahalan at makauwi ng matagumpay. Nanginig ang mga mukha ng mga elder ng Regent Estate. Wala na silang ibang hinahangad kundi ang bugbugin siya. Nakatatandang batang Panginoon, kung hindi ka pa nag-aalangan, nasa malaking panganib ka pa rin. Malapit nang maubos ang buhay mo pero may oras ka pa para haplasan ang sarili mong ego. Sarili mo lang ang sisisihin mo kung mamamatay ka ngayon. Bumantong hininga ang mga elder ng Regent Estate, hindi nila alam na ang kanilang mga reklamo ay mga sumpa pala. Si Quinley, na sa wakas ay nakabawi ng kaunting kayabangan, ay naglakad patungo sa fire exit na parang tunay na nagwagi sa esoteric debate.
Pagkatapos, isang malakas na dagindong ang dumating kasabay ng pagbagsak ng kidlat. Tumigil ka. Ang nakataas na binti ni Quinly ay napilipit at sumabog na parang ambon ng dugo. Hindi pa nakakalagpas ang kanyang katawan sa belo at isang sakit na nakakadurog ng puso ang sumaksak sa kanyang dibdib nang siya ay bumagsak. Hindi na kailangang lumingon ni Quinly para malaman kung sino ang nasa likuran niya. Gulat na gulat, hindi akalain ni Quinly na aabutan siya ng ganito kabilis ni Ethan gayong labis na itong nasasaktan. Ibig sabihin ba nito ay mamamatay na siya? Kumusta naman yung pagtalon-talon niya ngayon? Dahil sa pagyayabang at paghahanda niya sa sarili, nagmukha siyang payaso. Nagngalit si Quinly at sumipa gamit ang natitirang binti niya bago siya bumagsak sa lupa, layuning lumabas. Bukod sa kanyang buhay, kinailangan niyang mabuhay at mapanatili ang kanyang maharlikang prestihiyo. Hindi niya maaaring hayaang maging katatawanan lamang ang kanyang maharlikang sarili. Kailangan niyang maging ang huling mananalo, ang tanging kampyon at tumanggap ng pagsamba ng mga tao. Ngunit isang kislap ng kulog at isang itim na figure ang tumama sa kanyang gulugod, sinira ang anumang pag-asang maabot ang buong rurok ng kanyang kaluwalhatian. Sa halip, siya ngayon ay 1 metro na sa lupa at dumura ng dugo. Ang mas nagpulalo pa rito ay ang daliri niya na 1 milimetro na lang ang layo mula sa tagumpay. Napakalapit ngunit napakalayo. Pinakamatandang batang Panginoon. Umiiyak ang mga elder ng Regent Estate. Dahil sa hirap at hirap na gumawa ng huling hakbang ngunit nabigo, napuno ng desperasyon si Quinly. Habang tinatapakan si Quinly, ngumiti si Ethan at humihingal, Quinly, sa wakas ay naabutan ko na rin. Muntik mo na akong pag-alalahin dyan, na baka mawalan ako ng pagkakataon, hihihi. Ethan, paano ka nakarating dito ng ganito kabilis? Ibinaling ni Quinly ang tingin sa lalaking nakadapa. Pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil may katuturan ang lahat. Sa likod ni Ethan ay si Fulton na tumatalon mula sa isang lilang ibon at sumugod kay Ethan. Natatawang sabi ni Ethan, naiintindihan mo na ba? Nawalan ako ng pakpak pero may Thunder Skylark pa rin ako. Dahil sa bilis nito, malaking tulong ito para makahabol sa oras. Umiyak si Quinly. Paano ko makakalimutan na may espiritual na halimaw pa rin pala ang punk? Naisip niya na sa maliit na bilis ng punk, may sapat pa siyang oras para sumayaw ng kaunti at alagaan ang kanyang maharlikang kagwapuhan. Hindi sana niya nasayang ang oras niya kung alam niya lang at kung naiwasan niya ang gulo na ito ay agad na sumama sa kanya. Pero hindi, kailangan lang niyang ipakita ang kanyang magarbong katangian at mamatay, at maging tampulan ng biro ni Titans. Humagulgol pa si Quinly, Ethan, patayin mo ako kung gayon. Ngunit ako ay haring itinakda ng langit at hinihiling ko sa iyo na palayain mo ako ng may dignidad. Nakapikit at sumangot si Ethan, dignidad ba yan? Sige. Sisiguraduhin kong pipiliin ko ang pinakamarangal na kamatayan na maiisip ko. Yumuko si Ethan at kinagat ang kanyang tainga. Napasigaw sa sakit si Quinly, Ethan, anong ginagawa mo? Ako. Hindi ba't gusto mo ang pinakamarangal na kamatayan? Natupad na ang hiling ko. Ililibing ko kayong lahat sa aking tiyan, mas magalang kaysa sa mabulok kayong lahat sa isang butas kung saan. Ngumisi si Ethan na may uhaw sa dugong mga mata. Iyon ay naging isang pagkabigla sa lahat ng nakarinig sa kanya. Plano ba ng soaring demonic dragon na kainin ng buhay ang heaven-shaking Dragon Lord? Sinundan ng panginginig ng takot. Iyon ang pinakamalupit na kamatayan sa lahat. 333. Nagulat si Quinly sa sinabi niya at nakita niyang lumuwa si Ethan sa kanyang tainga na ikinagulat niya. Bakit hindi niya naisip na si Ethan ang magpapataw ng ganito katindig na parusang kamatayan para sa kanya? Anong marangal? Mawawala pa ang karapatan ko bilang tao. Ang mas nagpulalo pa nito ay ang paghubo sa kanya ng kanyang makaharing aura. Mas nakakapangilabot pa iyon kaysa sa pagkamatay ni na Alfred at Lucian, sigurado iyon. Ethan, why isa kang demonyo? Nangangahas ka bang kainin ako? Napakurap si Quinly, gulat na gulat. Nakangiti, habang ang dugon Quinly ay nagmamansa sa kanyang mga labi, ang mga mata ni Ethan ay may kislap na parang baliw, oo, tama, iyan.
Iniisip ko ang pinakamahusay na paraan upang pahirapan ka, para maramdaman mo ang pinakamatinding sakit. Napagdesisyonan ko na ito na ang perpektong wakas para sa iyo. Hindi ito magiging ang pinakamasakit. Lucian ay naranasan ito ng 100 beses na mas malala ni ang pinakamakahiya na talo ka ni Alfred, ngunit para sa isa na humatol kay Abby ng kamatayan, pinili ko ito para sa iyo. At alam mo ba kung bakit? Hahaha, ito ang nagdudulot sa akin ng pinakamalaking kagalakan. Ang paglamon sa iyo ang tanging paraan upang maibsan ang nagngangalit na maelstrom ng puot sa loob ko. Muling kumagat si Ethan, kumila ng malaking piraso mula sa puwitan ni Quinley, dahilan para mapaungol ang kanyang biktima sa langit at umagos ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nanginig si Fulton at maingat na umatras ng 2 hakbang. Hindi na makatingin ang mga manunood, ramdam ang abdo na pumapasok sa kanilang mga lalamunan. Kumakabog ang kanilang mga dibdib, nagbabantang tumalon palabas anumang oras. Tama si Ethan. Ang pagkain sa kanya ng buhay ay hindi ang pinakamasakit, ni ang pinakamakahiya, ngunit ito ang pinakamasama. Lahat ay may takot sa kanilang mga mata. Ang mga naunang parusa ni Ethan ay nagmukha siyang demonyo, ngunit ngayon ay isa na siyang demon archon. Tanging si Clara lamang ang walang pag-aalala, takot o pagkabalisa, tanging kalungkutan lamang. Ang pagkakaroon ni Ethan ng ganitong galit kay Quinley ay nagpapakita ng sakit na kanyang tinitiis. Isang sakit na napakatindi na sa pamamagitan lamang ng mabangis na kilos na ito ay kahit papaano ay mapawi niya ito. Ngumisi si Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Quinley, pumutok ang mga ugat niya, at ang maharlika niyang mukha ay nabaluktot ng husto. Ethan, ako ang karapat-dapat na hari na hinirang ng tadhana mismo. Tatanggapin mo ang parusa ng langit dahil sa pagkain mo sa akin. Sigaw ni Quinley. Umiling si Ethan, hihihi, parusa mula sa langit. Matagal na akong lumalaban sa langit kaya ano ang ikatatakutan kong gawin pa? Ang sinasabi mong tadhana ay isang malaking maling akala na kinaroroonan mo. Kahit na mayroon kang proteksyon ng langit, wala itong mababago. Hahabulin pa rin kita kahit kailangan kong batasin ang 9 na langit. Muling kumagat si Ethan, duguan ang mga ngipin. Umungol. Dahil sa mga salita ni Quinley, isang ungol ng dragon ang umalingaw-ngaw at ang kanyang duguan na katawan ay nagpakawala ng gininto ang liwanag. Nagulat si Ethan. Nasa kanya ang cultivation ni Quinley, ang bloodworm seal. Kaya bakit siya naglalabas ng ganito kalakas na kapangyarihan? Dumating agad ang sagot. Ang kaluluwa ng gininto ang dragon ay sumulpat mula sa Quinley patungo sa kalangitan bago bumaba pabalik patungo kay Ethan. Proteksyon ng kaluluwa ng dragon. Kumunat ang noo ni Ethan at bumaantong hininga. Nakalimutan na niya ang pagdating ng dragon vein soul ni Quinley para iligtas siya sa mga oras na iyon. Natawa sina Winfred at Timothy sa puntong ito. Nanghihina si Ethan kaya aatakihin ng dragon vein soul ang kaluluwa niya at tatapusin siya. Isang imahe ng dragon ang biglang dumaan at ang kaluluwa ng dragon ay dumaan kay Ethan. Isang matinding sakit ang tumama sa kanyang ulo at dumura siya ng dugo dahil sa pinsalang natamo ng kanyang kaluluwa. Hahaha, Ethan, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Kung pinatay mo na lang ako, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Pero ikaw, na isang mababang uri ng tao, ay kinailangan mong maglakas loob na kainin ang haring ito. Ngayon, mamamatay ka ng lumunin ng kaluluwa ng dragon. Tumawa ng mahina si Quinley. Kahit na puno ng mga kagat, may oras pa rin siyang tumawa, ako ang tunay na karapat-dapat na hari ng langit. Hindi ako mahahawakan, hahaha. Nagulat si Levi. Sa pinakamatinding sandali, lumabas ang dragon vein soul para ipagtanggol siya. Tunay nga bang anak ng langit si Quinley para protektahan siya ng ganito katindi ng kaluluwa ng dragon? Ngumisi lang si Ethan. Nakita niya ang kaluluwa ng dragon na papalapit ulit at sinabing, isang simpleng espiritu ng lupa ang nangahas na labanan ang emperador na ito. Mamatay ka. Pagkatapos ay isang asul na apoy ang kumislap mula sa kanyang noo. Lumawak ang asul na apoy at naging isang ibong apoy. Lumipad ito sa himpapawid at tinamaan ang kaluluwa ng dragon na naninigas ang takot.
Ang kaluluwa ng dragon ay talagang nataranta ng ineg at saka sinundan ito ng mabilis. Medyo huli na para dyan sa kasamang palad. Sumulyap ang asul na ibon sa harap nito at kinagat ang katawan nito. Hinawakan nito ang dragon na parang isang maliit na uod habang ito ay umatras. Napaungol lamang ang kaluluwa ng dragon habang lumilipad pabalik ang ibon kay Ethan. Ngayon, umani iyon ng reaksyon mula sa mga tao, o mas tiyak, kawalan ng reaksyon. Nakatitig ang mga tao kay Ethan nang walang ekspresyon. Natulala si Quinley nang hindi niya mahanap ang anumang salitang sasabihin. Ano ba yan? Dragon Vein Soul yan. Paano nagagawang isabit ito pabalik ng isang asul na ibon ng ganoon lang? May sarili palang espiritu ang bata, mas malakas pa kaysa sa Dragon Vein Soul ni Quinley. Sigaw ni Levi. Ang Dragon Vein Soul ay isang pambihira sa mundo, ang simbolo ng mga hari. Sino ang mag-aakalang posible pala na si Ethan ay mayroong mas nakamamatay na bagay? Sino nga ba siya? Galing siya sa isang ikatlong antas na angkan kaya bakit siya puno ng mga kayamanan? Hinaplos ni Conrad ang kanyang balbas, habang pinagmamasdan si Ethan ng may nagliliyab na mga mata. Tanging ang panig ng Regent Estate ang nasasaktan. Habang lumalakas si Ethan, mas malaki ang banta. At ngayong madaling nadurog ang simbolo ng hari, lalo lamang lumalakas ang pakiramdam na ito. Nangangahulugan ito na siya ang karapat-dapat na hari sa mundong ito, na sinangayunan ng langit. Umugong ang sama ng loob ng Regent Estate at lumaki ang kanilang puot. Si Ethan, ang maliit na demonyo, ay hindi na lamang isang banta, kundi isang tunay na banta sa kanilang sariling kaligtasan. Isang halimaw na sumusuway sa kalangitan. Kailangan nating maglaan ng oras at hanapin ang mataas na pari para sa mga kasagutan. Saan siya nanggaling? Paano niya napasuko ang Dragon Vein Soul? Bumantong hininga si Timothy. Tumango rin si Winford, ang kanyang mukha ay malalim na nag-iisip. Nagmungkahi ang tao at itinadhana ng langit. Si Winford ay may mga walang kapintasang plano, ngunit para lamang iyon sa mga tao. Anumang susubukan niya sa mga itinakda ng langit ay mawawala ng bisa. Sila ay mapapasailalim sa pangangalaga ng tadhana at babalik mula sa pintuan ng kamatayan ng mas malakas kaysa dati. Ayaw niyang makipagalitan sa mga kakatwang ito para sa parehong dahilan. Nakuha ni Quinley ang pagsang-ayon ng kaluluwa ng dragon. Tinawag ng buong Regent Estate, kasama na siya, si Quinley bilang pinili ng langit. Na ang kanyang kayabangan ay bigay ng Diyos at makatwiran. Ang paniniwalang iyon ay lalong lumakas nang ang pangatlo sa apat na haligi, ang mataas na pari ng Titans, ay nagbigay ng kanyang malabong pagkilala. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang hinirang ng langit na ito ay kinakain ng buhay ni Ethan. Kahit ang kanyang tagapag-alaga, ang kaluluwa ng dragon, ay walang nagawa para pigilan ito. Dahil din ba sa tadhana na ang punk ay may maharlikang disposisyon? O marahil ay nagmumula ito sa kung saan sa kabila ng langit? Nakita ni Winford si Ethan bilang isang nakakatakot na palaisipan. Nakita ni Quinley ang kaluluwa ng dragon na bumabalik sa mga kuko ng ibon at sumigaw, Ethan, sino ka ba? Tinawag mo lang ang sarili mong emperador, kung ganoon. Wala kang pakialam. Napangisi si Ethan, ang kailangan mo lang malaman ay ito. Ang panggugulo sa akin ang pinakamasamang pagkakamali sa miserable mong buhay. Kinagat ni Ethan ang lalamunan niya sa pagkakataong ito, at napunit ito. Bumuhos ang dugo at nanlabo ang mga mata ni Quinley, pakiramdam niya ay nauubos na ang kanyang buhay. Kasabay nito, umalis ang gininto ang enerhiya sa kanyang katawan at pumasok kay Ethan. Ibinalik ng asul na ibon ang kaluluwa ng dragon. Sakto sa oras na makita ang gininto ang enerhiya na gumagalaw kay Ethan, pinakawalan nito ang mga kuko nito sa gulat. Umungol ang kaluluwa ng dragon sa bagong tuklas nitong kalayaan. Pero hindi nito inatake si Ethan sa pagkakataong ito, at sa halip ay pinalibutan siya ng 2 beses. Pinanood nito ang paggalaw ng gininto ang enerhiya at saka pumasok sa katawan mismo ni Ethan. Umungol. Habang umuungal muli ang dragon, tila walang naramdamang pagbabago si Ethan ngunit bigla siyang sumabog na parang may liwanag. Tumango ang asul na ibon at bumalik din kay Ethan.
Si Timothy, nang masaksihan ang pangyayaring ito, ay sumigaw, paglipat ng hari. Malapit nang magbago ang mundo. 334. Umungol. Sa isa pang ungol ng dragon, nagliwanag ng ginintuan si Ethan habang siya mismo ay nagpakawala ng sarili niyang ungol. Nababad sa sarili niyang dugo si Quinley, nang hihina at nanlalabo ang paningin. Pinagmasdan ng nakasisilaw na gininto ang liwanag, isinigaw niya ang kanyang pagkadismaya at sakit sa kanyang isipan. Kay karapatan ko yan. Ethan, ibalik mo yan, ibalik mo. Ibalik mo. Kinagat ni Ethan ang kanyang lalamunan at wala siyang masabi. Ang tanging naipakita niya ay ang panghihinayang at hinanakit sa kanyang mukha habang pinapanood ang kanyang pinakamatinding kaaway na nakawin ang sarili niyang kaluluwa ng dragon, kinuha ang kanyang kapangyarihan ng dragon at hiniling sa Diyos na gawin siyang hari. Paano ito posible? Paano magbabago ang tadhana? Ako ang nararapat na pinuno ng Titans. Ibalik mo ang kaluluwa ng dragon ko. Hindi ikaw iyon, hindi ikaw. Lumabo ang mga mata ni Quinley at sa wakas ay bumagsak ang kanyang ulo, nawala ng huling bakas ng buhay. Tanging ang kanyang mga matang puno ng sama ng loob ang siyang nagsasabi ng kanyang kaawa-awang pagkamatay. Walang pakialam ang mga manunood sa mga hinaing ni Quinley. May mas mahahalagang bagay silang dapat isipin ngayon tulad ng panunood ng Ethan. Maaaring ilipat ang kaluluwa ng dragon ni Dragon Vane. Ibig sabihin ba nito ay si Ethan ang bagong haring itinakda ng langit? Ugong. Kasabay ng isang kulog, dumilim ang langit at kumulog. Napakalakas ng pagyanig ng lupa kaya't walang sino man ang makatayo ng tuwid. Sa bundok ng hari ng mga hayop, lahat ng mga espiritual na halimaw ay nagkulong sa ligtas na lungga. Maging ang kinatatakutang mga espiritual na halimaw sa ika-6 na antas ay nagtago sa takot. Tanging si Ethan lamang ang umungal sa kalangitan, habang ang gininto ang liwanag ay lalong tumitindi. Punong ministro, anong nangyayari? Tanong ng dalawa niyang nakatatanda. Nakita ni Conrad ang kanilang pagkalito at bumaantong hininga ng may seryosong mukha habang sinabi sa akin ng mataas na pari minsan na kapag nayanig ang mundo, may malalaking pagbabagong darating sa atin. Malapit nang magbago ang Titans. Bumalik ang mga tao sa umuungal na si Ethan na may nag-iisip na ekspresyon. May kaugnayan ba sa lalaking iyon ang pagbabagong ito? Sa lungsod na pinagmula ng Regent Estate, ang Caged Dragon City, nayanig ang lupa, at ang buong lungsod ay nanginag. Nagising ang mataas na kagalang-galang na si Fergus Dunford mula sa kanyang pagmumuni-muni sa gulat. Lumabas siya ng kanyang silid at sumigaw. Guard! Anong nangyayari? Mataas na kagalang-galang, ang Dragon Vane ay nagre-rebelled. Lumuhad ang isang eksperto sa Profound Heaven. Sumigaw si Fergus, imposible. Ipinagtanggol ng Regent Estate ang Dragon Vane sa loob ng 1,000 taon at hindi pa ito kailanman nagrebelde. Isa sa 9 na kaluluwa ng dragon ang lumabas mula sa selyo kaya paano pa ito magre-rebelde? Hindi ko alam pero ang 8 pa ay pinupukpok ang selyo. Maraming eksperto sa bone tempering ang napatay ng mga shockwave. Hindi na tayo makakatagal, kagalang-galang na kagalang-galang. Ano ang gagawin natin? Kumunat ang noo ni Fergus at sumigaw, tawagin ang lahat ng Regent Estates Venerables sa silat supalan ang mga kaluluwa ng dragon. Kunin din ang mga nasa liblib na lugar. Kung sila ay palayain, tayo ang unang magdurusa sa kanilang puot. Naiintindihan ko. Nagmadaling sumunod ang lalaki. Sinubukan ni Fergus ang selyo pagkaraan ng ilang segundo. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagrebelde ang mga Dragon Vane Souls. Sa isang madilim na eskinita ng Caged Dragon City, nagbago ang mga anino. Elder Yan, paano tayo makakarating kung nakaalerto ang Regent Estate? Sabi ng isang kaakit-akit na boses. Siya si Yuntai, ang kapitan ng Shadow Corps ng Larsen Clan. Ang nasa tapat niya ay si Vicious Pilking, mga 40 pataas. Habang nakatingin sa mahigpit na gwardya sa gate, tulad ng sa kabisera ng imperyo, bumaantong hininga si Sam, kahit na may energy canceling pill para makaiwas sa mga gwardya, mauupo lang tayo ng tahimik kapag nakatapak na tayo sa loob kasama ang 12 ng mga venerable at ang kanilang discerning fields. Imposibleng makasingit ngayon. Kailangan pa rin natin itong gawin.
Sabi ni Ethan, balang araw ay makikipagdigma tayo sa 7 bahay at napakahalaga ng isang intelligence network. Dahil nasa Regent Estate si Winford, mahalagang makakuha tayo ng anumang impormasyon sa lalong madaling panahon. Matatag ang desisyon ni Yuntay. Bumantong hininga si Sam. Hinaplos niya ang kanyang balbas, nag-iisip ng paraan para makamit ito. Isang biglaang kalabog ang yumanig sa lupa at ang kalangitan at isang makapal na itim na ulap ay nagdulot ng kidlat sa lahat ng dako sa Caged Dragon City. Walang ideya ang pangkat ni Sam sa nangyari. Ang nakita lang nila ay mga lalaking nagmamadaling lumapit sa isang ginintoang liwanag. Sila ay pinaghalong mga eksperto sa Radiant Stage at mga eksperto sa Profound Heaven. Nawala ng malay si Vicious Pilking sa kabiglang sumigaw, hahaha, tadhana, ito. May malaking nangyayari sa Regent Estate ngayon para paalisin ang lahat ng mga venerable at ang kanilang mga eksperto sa Profound Heaven sa lugar na ito. Wala nang mas tiwangwang pa rito. Bata, sumunod ka sa akin. Magaling. Sumimangot si Yuntay at sinenyasan ang ibang mga lalaki na sumunod habang papasok sila sa Regent Estate. Bawat isa sa kanila ay may dalang 1 metrong malaking bag na may kung anong gumagalaw sa loob. Sa kabisera ng imperyo, sinusuri ng emperador ang isang ulat, sinusuri ang sitwasyon ng imperyo, nang magsimula ang dagandong. Isang itim na ulap na kasing kapal ng gabi ang bumungad sa itaas, kumikislap-kislap kasama ng kidlat. Yumanig ng husto ang lupa kaya't natapon ang tinte sa maayos na pergamino. Anong nangyayari? 1,000 taon nang nagtatamasa ng kasaganaan ang Titans. Paano ito biglang umuuga ng ganito kalakas? Umiling-iling ang emperador habang gumugulong ang mga ulat sa sahig, hindi ito magandang senyales, may masamang nangyayari. Bantay, ipatawag ninyo ang mataas na pari. Mag-ulat. Ang dumating ay isang gwardya na yumuyuko at nag-alok ng isang papel, kamahalan, may ipinadala ang parokya at hiniling sa akin na ibigay ang papel na ito sa kamahalan. Dagdag pa nila na ang lahat ng may kinalaman sa kamahalan ay narito. Kung mayroon pa ring mga pagdududa, wala silang magagawa dahil hindi ibinubunyag ng langit ang mga sekreto nito. Kumikislap ang mga mata ng emperador, ibigay mo rito. Ang matandang iyon ay tiyak na isang Diyos na sumisiyasat sa kalooban ng langit at mahulaan ang pangyayaring ito. Oo. Iniharap ng gwardya ang papel. Kinuha ito ng emperador at kumunat ang noo habang nagbabasa. Isang maikling tula ang isinulat, ngunit hindi niya ito maintindihan. Nayanig ang mundo sa pagyanig ng buntot ng dragon sa lupa, pagkatapos ay dumating ang dragon sa langit upang sugpuin ang kaguluhan. Dahil parehong umiiral ang mga dragon sa langit at lupa, tatawagin ng lupa at mga ilog ang kani-kanilang hari. Ano ang ibig sabihin nito? Puro palaisipan lang ba ang alam ng matandang ulap? Wala ba siyang masabi ng malinaw? Umiling ang emperador habang nag-iisip, tatawagin ng lupain at mga ilog ang kani-kanilang hari. Ibig sabihin ba nito ay mahahati ang Titans at magkakagulo ang imperyo? Kumislap ang mga mata ng emperador, hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi mahahati ang aking angkan ng luwen. Humph! Anong lupain, mga ilog at mga hari? Ang Titans ay mananatiling buo magpakailanman, sa ilalim ng angkan ng luwen. Nakatitig ang emperador sa kumukulog na ulap ng may matinding hangering pumatay. Kahit ang langit ay hindi ako mapipigilan. Sa bundok ng hari ng mga hayop, si Ethan ay umungol ng 9 na araw at 9 na gabi. Hindi nagtagal ay kumalat ang pagyanig sa buong imperyong Titans, at nagpatuloy din ito ng ganoon katagal. Natigil lamang ito nang tumigil si Ethan. Gulat na gulat ang mga manunood, alam na alam nilang nagbago na ang mundo at si Ethan ang nasa sentro ng lahat. Ito ba ang paraan ng mundo ng pagkakaloob ng maharlikang kapangyarihan? Nag-iba ang pananaw ng lahat kay Ethan. Lalo na si Levi. Dati ay nagmamalasakit siya sa kapalaran ni Ethan, at ngayon ay nararamdaman niya na si Ethan, kasama ang kaluluwa ng dragon at ang tadhana sa kanyang tabi, ang pinakamalaking banta sa pamilya ng imperyo ni Titans. Naiwan siyang hinailan nito sa 2 direksyon. Dapat ba niya itong higupin habang nasa duyan pa o mag-ulat sa kanyang kamahalan? Nasa parehong sitwasyon si Raisin.
Siya at ang angkan ng Larsen ay halos kapamilya na. Si Dexter ay maging ang kanyang panglimang inaanak. Hindi niya kailanman kayang itaas ang kanyang kamay laban sa Katie wala ng angkan ng Larsen. Ngunit si Ethan ay isa ng banta sa pamilya ng imperyo. Hindi ito maaaring palampasin ng isang matapat na marshal na tulad niya. Nagkatinginan ng dalawa at bumantong hininga. Nakita ni Winford ang kanilang problema at bumulong kay Timothy, Panginoon ng ari-arian, darating ang bata anumang oras ngayon. Ikaw at ang tatlong iba pang Panginoong may lupa ay dapat siyang patayin agad at maiwasan ang isang sakuna. Paano nangyari iyon? Sina Levi at Raisin ay mga eksperto sa Radiant Stage. Para na ring paghingi ng kamatayan ang pag-atake sa harap mismo nila, hingal na sabi ni Timothy. Umiling si Winford, Panginoon ng ari-arian, relax ka lang. Gagawin nila ang lahat para protektahan si Ethan noon pa, pero ngayon nagbago na ang lahat. Hindi lang tayo ang gustong makitang patay ang bata. Dahil sa kalungkutan, hindi mo mahawakan ang kamay mo at pinatay mo ang bata. Hindi mo ba makukuha ang simpatiya ng lahat? Nagliwanag ang mga mata ni Timothy at nakakita siya ng dahilan. Tumanggaw siya, na may mapang-asar ng ngiti. 335. Huminga ng malalim si Ethan at tiningnan ng mahinang gininto ang liwanag sa paligid niya at ngumiti ng maramdaman ang gininto ang dragon na nakapatong sa kanyang dantian. Ginamit niya ang Diamond Sand para patatagin ang sarili at ngayon ay taglay na niya ang kapangyarihan ng dragon ni Dragon Vein at ang kaluluwa ng dragon ng isang hari. 3 dakilang kayamanan para sa paglilinang ng katawan ang pinagsama sa isang sisidlan. Kailangan lang niyang pinuhin ang kapangyarihan ng dragon at makipag-isa sa kaluluwa ng dragon at ang kanyang katawan ay lilipas ng higit pa sa kay Quinley. Habang pinag-uusapan iyon, binigyan niya ng mapanghamak ng ngiti ang mga matang iyon na puno ng sama ng loob, hindi ba't tinatawag mo ang iyong sarili na isang karapat-dapat na hari, na itinakda ng tadhana? Humph! Ninakaw ko ang lahat ng mayroon ka, pati na ang iyong kapalaran. Biglang natahimik si Ethan at nakaramdam ng pagkabalisa ang kanyang puso. Ipinadala ba ng langit ang pagbabago ng kaluluwa ng dragon o isang sakuna? Pakiramdam niya ay may nagbago sa hangin. Habang nananahan na ngayon ang kaluluwa ng dragon sa loob ng kanyang katawan, naramdaman niya ang pagbabago ng ugali ng ibang mga paksayon. Lalo na nang sa pamilya ng imperyo. Kung gayon, sinong emperador dyan ang papayag na maupo sa trono ang nagpapakilala sa sarili bilang karapat-dapat na hari? Napakayabang ni Quinley na ibinubulong ito pakaliwat pakanan dahil nakatalikod sa kanya ang Regent Estate. Para mapanatili ni Ethan ang buhay niya. Dumating na ang panahon para ipakita ng angkan ng Larsen ang kanilang kapangyarihan. Nakapikit, napabuntong hininga si Ethan. Pagkatapos, isang dilaw na haligi ng liwanag ang sumikat sa kalangitan na libu-libong milya ang layo sa kanya. Namutla si Photon, nakatakas si Baron. Sumulyap si Ethan at umiling, isang langgam, wala nang iba. Nauutal na sabi ni Photon, ngunit nanatiling nakasara ang kanyang patibong sa kabila ng sama ng loob. Ano, may problema ka ba sa kanya? Napansin ni Ethan ang buo niyang nararamdaman. Bumantong hininga na lang si Photon. Tinapik ni Ethan ang balikat niya, at misteryosong lumiwanag ang mga mata, relax ka, kasama kita ngayon. Tutulungan kitang harapin yan. Nakita ni Photon ang misteryosong ngiti ni Ethan. Nagdaan si Baron sa mundo na nalilito, hinihingal, at nagsasaya dahil sa pagtakas sa bangungot na iyon. Halos maiyak si Bogong yan sa tuwa. Pamilya ko. Nakabalik na ako sa wakas. Hindi naging madali ang pagtakas sa halimaw na iyon. Nakita ni Bogong yan ang pinakamahalagang estudyante ni Pilkington na bumalik ng umiiyak. Sa 6 na dragon, si Ethan ay umani ng 3, kaya ang huling nakaligtas ay itinuring na parang kayamanan. Nagmadali ang Pilkington upang aliwin siya at batiin ang ligtas na pagbabalik ng kanilang Plague Dragon. Pagkatapos ng maikling sandali ng kagalakan, humarap si Hall Lord Bogong yan kay Ethan na naaninag sa apoy ng National Elemental Stone. Nagdilim ang kanyang mukha at sinabi, Banggi, kami ni Estate Lord Donford ay nagkaroon ng lihim na kasunduan. Kapag bumalik ang punk, sabay natin siyang aatakihin. Manatili ka sa likuran ko at subukang gumawa ng nakamamatay na suntok upang mahugasan ang kahihiyan ng pagtataksil.
Ipaalam sa mundo ang kapangyarihan ni Pilkington. Napaigtad si Baron, ngunit nang makita niya si Ethan, ang tanging bahid ng kanyang takot ay ang matinding pag-aalala. Patawarin mo ako, Panginoon ng Hall. Nakatakas ako sa halimaw na iyon gamit lang ang balat ng aking mga ngipin at ngayon gusto mo akong mamatay muli. Alam ni Bogong yan ang iniisip niya at nagalit, walang kwentang gago, ganoon ka ba kinikilabutan matapos kang takutin ng gago? Humph, relax ka lang. Kaming mga matatanda ang mauuna. Kailangan mo lang punuin ang ulo niya at ibalik ang imahe natin. Madali lang naman yan. Ano, hindi mo nga alam kung paano bumunot ng ulo. Medyo nag-alangan si Baron ngunit tumango rin sa huli. Napangiti si Bogong yan, iyan ang disipulo ng ating Pilkington, hahaha. Itinuon ng mga manunood ang kanilang atensyon sa nagliliyab na pambansang elemental na bato, hinihintay ang pagbabalik ni na Ethan at Fulton. Oras na. Nakatayo si Ethan sa harap ng fire exit, walang kaalam-alam ang mga manunood sa ibig niyang sabihin, gayon din si Fulton. Ngunit pagkatapos, tumingin siya sa langit at itinaas ang kanyang palad habang bumubulong. Nagtanong si Fulton, Katie wala Kindstone, ano? Fulton, hindi ka ba nababahala sa pagpapaalis kay Baron? Hahaha, bilang gantimpala sa iyong dakilang paglilingkod, at sa iyong malugod na regalo sa angkan ng Larsen, ako, ang Katie wala nito, ay tutuperin ang iyong minamahal na hiling. Sinimula ni Ethan na ibaluktot ang isang daliri ng paisa-isa habang sinasabi, 5, 4. Naguluhan ang lahat tulad ni Fulton. 3, 2. Ano ang tinutugtog ng punk? Tumingin si Bogong yan sa kanyang mga kakampi. Tanging si Winfred lamang ang patuloy na nagmumuni-muni, pagkatapos ay sumigaw kay Bogong yan, Hall Lord yan, lumayo ka sa bata. Ano? Wala pa ring malay si Bogong yan. Saka lang narinig ng lahat ang, isa. Sa huling salita, napakuyom ni Ethan ang kanyang kamao. Putok. Isang malakas na pagsabog ang biglang dumating mula sa kung saan na hindi namalaya ni Baron nang siya ay biglang tumunog. Ang mapaminsalang kapangyarihan ay pumihil sa mga elder mula sa Pilkington. Kakapasok lang ni Baron sa Radiant Stage at ang kanyang pagsabog ay sumama sa kanya upang matamba ang maraming elder. Maging ang kanilang mga basalyo ay lumabas na duguan. Daan-daan ang kanilang mga nasawi. Samantalang ang mga mapalad na nakaligtas ay hindi nasiyahan sa kanilang kapalaran dahil ang dugo ni Baron ay dumapo sa kanila, na kinain ang kanilang laman at buto. Nagkagulo ang lahat sa paligid ng Pilkington, at nagkalat ang mga bangkay sa lupa. Agad na nawala ng 8 elder si Pilkington, isang nakakapanghinang dagok. Gumapang si Bogong yan mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga bangkay at nanginig sa mga patay na nakalatag sa harap niya. Anong nangyari? Bakit halos patay na lahat ang mga eksperto ni Pilkington? Nang makita ang bangkay na nakadikit sa kanya, natarante si Bogong yan habang itinutulak niya ito palayo, nang makitang kinain na ito ng dugo ni Baron, isang katangian ng katawang may lason. Kung hindi dahil sa lalaking iyon ang nagpakamatay para sa kanya, patay na sana siya ngayon. Nakita ng ibang mga bahay ang kakilakilabot at nagsitakas mula sa Pilkington. Walang makakaintindi kung bakit biglang sumulpat ang perpektong si Baron. Ngunit isang malisyosong hajijek ang pumukaw sa kanilang mga tainga. Hay. Napahawak si Ethan sa kanyang noo habang tumatawa. Walang nakaintindi sa biro at maging si Fulton, Stuart Kindstone, anong problema? Naku, wala, pinagtatawanan ko lang ang grupo ng mga hanggal. Akala ba talaga nila hahayaan ko siyang mabuhay? Kumurap si Fulton, na ipinaliwanag ni Ethan, sigurado akong handa ako simula pa lang. Konektado sa akin ang mga bloodworm kaya sinigurado kong armado sila. Basta taalis ang sinuman sa mga hanggal na iyon sa Beast King Mountain, masisira nila ang kanilang sarili sa loob ng 10 minuto. Ang swerte naman nila, lagi silang naniniwala na may paraan para makalabas at ibinigay nila ang lahat para makarating sa labasan. Lahat ng iyon ay isang malaking palabas lamang, isang epikong biro, hahaha. Hindi kailanman nilayo na magkaroon ng panalo ang buong larong ito. Kumislap ang mga mata ni Ethan. Nanigas ang puso ni Fulton.
Base sa kanyang mga salita, si Baron ay naging isang kumikislap na bomba pagkatapak niya sa Dragon Cloud City. Siguradong pira-piraso na siya ngayon. Ngumisi si Ethan, alam na alam ang tumatakbo sa isip niya, nahulaan mo na, luto na ang batang yan. Dapat maraming buhay na rin ang natira dahil sa pagsira sa sarili ng isang Radiant Stage expert. Ilan naman, hihihi, ang gusto mong hulaan? May punto ba? Halos walang sino man mula sa Pilking Hall ang nakatakas. Si Baron ay inilagay sa gitna ilang sandali pagkatapos bumalik. Dapat ay natuwa si Fulton nang malaman niyang pinaglaruan lang pala ng demonyo ang bulok niyang nakatatandang kapatid na laging nanunuya sa kanya. Ngunit walang kagalakang umabot sa puso niya. Sa di malamang dahilan, pakiramdam niya ay ligtas siya sa piling ni Ethan, totoo nga, pero ang takot ay kapantay nito. Nakakabahala ito. Kahit na ang pinakakinasusuklaman niyang kaaway ay nagdurusa sa kamay ng demonyo, ang naramdaman niya ay kaunting pakikiramay. Tama sa kanyang sinabi. Maaari kang makipagtalo sa hari ng impyerno, ngunit huwag kailanman sa katiwalang ito. Kung masasaktan mo ang hari ng impyerno, sa pinakamalala ay mamamatay ka na lang. Masasaktan mo si Stuart Kindstone, at matutuklasan mong kahit ang kamatayan ay magiging isang luho. Sa Dragon Cloud City, lahat ay tumingin kay Ethan ng may takot. Tumakbo si Baron ng may sigasig sa pag-aakalang makakatakas siya, ngunit nagluto si Ethan ng kaunting pagkain para kay Pilking Hall at pinauwi ito dala ang isang pakete. Ang nakakatakot na pamamaraan at tusong balak na ito ay nagpang-inag sa mga nakaligtas. Maging si Winford, isang kilalang tao sa imperyo, ay takot na tumingin sa tumatawang figure. Matagal nang nalampasan ni Ethan si Conrad at naging pinakamalaking kaaway niya. Bueno, oras na para bumalik. Bumalik sa kanyang malamig na kilos si Ethan, ngunit nakatago sa kanyang mga mata ang isang malalim at mabigat na kalungkutan habang naglalakad siya patungo sa pulang liwanag. Tumango si Fulton. Swoosh! Dumaan ang dalawa at bumalik na. Tinatrato siya ng mga tao na parang demonyo, nanginginig sa takot. Tanging ang mga batang babae lamang ang natuwa nang makita siyang buhay at pumunta upang salubungin siya. Pagkatapos ay nangyari ito. Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog ng salakayin ng apat na lalaki ang dalawa. Isang malakas na pressure ang bumagsak sa mga tao, dahilan para umatras sila sa takot. Ang apat ay walang iba kundi si Timothy at ang kanyang mga kakampi, pawang mga Peak Profound Heaven House Lords. Harangan sana sila ni Levi ngunit napigilan niya ang kamay nito. Matapos ang maingat na pag-iisip, pinili niya ang neutralidad. Pinanood ni Raisin ang lahat ng may malamig na tingin at panaghoy. Siguro. Para sa ikabubuti ito. Tanging sina Andrea at Clara lamang ang labis na nalungkot. Gusto nilang tumulong. Ethan, magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko. Sigaw ni Timothy sa kanyang matuwid na dahilan, sabay suntok diretso kay Ethan. Si Fulton, sa likod ni Ethan, ay halos hindi makahinga dahil sa ipinakitang kapangyarihan. Inilabas din ng tatlo pang House Lord ang kanilang sariling lakas. Si Ethan, na malubhang nasugatan, ay kinubkob ng apat na eksperto sa lahat ng panig. Hindi naging posible ang pagtakas. Hindi naman sa nag-aalala siya. May pilit na ngiti siyang sinabi, pasensya na, pero medyo nahuli ka na sa paghihiganti para kay Quinley. Isang pagsabog ang sumunod ng ihagis ng isang itim na figure ang apat sa ere. Kumislap ang mga mata ni Ethan at ngumiti, habang ako'y nabubuhay at humihinga, elderly. 336. Boom! Hindi pa rin tumitigil ang tunog ng boom, kaya napilitan ang mga tao na takpan ang kanilang mga tainga. Natatakpan ni Ethan at Fulton ng makapal na alikabok. Sa wakas ay lumapag ang pangkat ni Timothy na binubuo ng apat habang umuubo ng dugo. Pinalibutan ng kani-kanilang mga pinuno ng sambahayan ang kanilang mga Panginoon at tiningnan ang kanilang mga sugat. Ngunit itinaboy ni Timothy ang kanyang manggas, itinulak ang matanda sa harap niya. Sumilip ang kanyang mga mata sa alikabok at dumura, sino ba ang maglalakas loob na makialam sa mga gawain ng Regent Estate? Nakakunot ang noo habang nakatingin sina Levi at Raisin sa nagkakagulo. Alam nila kung sino iyon, ngunit naguguluhan sila kung bakit kakampi ni Ethan ang lalaking iyon.
Matamang nanunood ang iba pang mga bahay. Sabik na silang malaman ang nangyari sa puntong ito. Sino ang may lakas ng loob na iligtas si Ethan mula sa kamay ng Regent Estate? Nang medyo hamu pa ang alikabok, bumungad ang isang kahangahangang pangangatawan. Isang natatanging matandang lalaki, maayos ang pangangatawan at tuwid ang likod, ang nakatayo sa harap ni Ethan. Ang kanyang malupit na aura na determinadong durugan ang lahat ng nasa daanan niya ay nakabalot sa puso ng lahat. Siya ay walang iba kundi isa sa mga pambihirang nangungunang eksperto sa Radiant Stage sa Titans. Mad Deeper, Jigo. Sumigaw ang isang elder ng Regent Estate, Elder Lee, isa kang panauhin na kagalang-galang namin. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Bakit bigla kang pumanig sa punk na iyon? Siya ang pinakamalaking kaaway ng Regent Estate. Ang mga salitang iyon ang nagpagulo sa mga tao. Ang eksperto sa misteryo ay ang venerable ng Regent Estate, ang buhay na alamat, si Mad Deeper Jigo. Tunay niyang nabuhay ang pangalan niya, iginalang at kinatatakutan ang dalawa. Nagulat din sina Levi at Rayson. Walang nakakaalam ng lakas ni Jigo noon, ngunit ang mga aura na ipinapadala niya ay nakapigil kahit sa makapangyarihang Divine Dragon. Elder Lee. Isang sigaw ang narinig, dahilan para mapunta ang mga mata ng lahat kay Andrea. Laking gulat ng lahat nang tumakbo siya papunta sa tabi ni Jigo at tinapik ang dibdib nito, salamat sa iyong napapanahong pagdating, ligtas si Ethan. Nang inig, lahat ay mukhang nagtataka, kasama na ang 7 Panginoong may lupa. Ano ba ang ginagawa ng Luna yan at napakakaibigan niyan sa mabangis na halimaw na yan? Gayunpaman, ang reaksyon ni Jigo ay nakakuha ng isang napakahalagang ekspresyon mula sa kanilang lahat. Hahaha, batang binibini, relax ka lang. Walang mangyayari kay Stuart Kindstone, lalo na kung ganoon siya katuso. Tumawa si Jigo. Napanganga ang mga tao. Sabi, ano? Batang binibini. Stuart Kindstone. Sabihin mo nga sa akin na hindi totoo. Paano, bakit, kailan? Ang Larsen clan ay isang ikatlong antas lamang ng baguhang clan. Paano ba nila nagawang hikayatin ang matandang si Mad Deeper na maging kanilang venerable? Halos kapantay lang ng 7 bahay ang angkan ng Larsen. Hahaha, netalisod siguro tayo. Malamang naloko ang Mad Deeper na yun para tulungan sila, tulad ng ginawa ni Ethan kay Rayson. Imposibleng pumanig siya sa kanila kahit 1,000,000 taon pa. Pero, dahil nakikita niyang malawak ang sakop ng mga pamamaraan ng punk, halos lahat ng tao ay kayang gawin niyang taga-suporta ng batang iyon. Bumantong hininga, paulit-ulit na tumaas ang tingin ng mga tao kay Ethan. At ganoon din ang nangyari sa lahat ng naroon, mula sa mga walang pangalang angkan, hanggang sa 7 House Lord. Dahil ang pagkakaroon ng taga-suporta at ang pagsali sa kanila ay ibang-iba. Ang isang taga-suporta ay mainam bilang pansamantalang pananggalang, ngunit sa pamamagitan ng lubos na pagsali sa angkan, ang lalaki ay maaaring magtanggol at umatake kung kinakailangan, na ginagawang isang puwersang dapat isaalang-alang ang angkan. Magaling talaga si Ethan, walang duda, pero kahit siya ay hindi kayang kumuha ng isang peak Radiant Stage expert para sumali sa isang third-rate clan. Nakakatawa talaga iyon. Umiling sina Rufus at ang iba pa. Masyado tayong nag-iisip. Kung si Jigo ang kanilang kagalang-galang, ang angkan ng Larsen ay kapantay ng 7 bahay. Isang tunay na malupit at masarap na ironiya kung paano itinatanggi ng lahat ang katotohanan habang nakatitig sa kanilang mga mukha. Depende sa pananaw, syempre. Elder Lee, ano ang ibig sabihin nito? Maaaring kaibigan mo ang punk, pero ang mga usapin ng angkan ang unahin. Kailangan mong harapin ito ng may lubos na kahigpitan. Bakit mo ako pinipigilan sa paghihiganti para sa anak ko? Galit na sabi ni Timothy. Nakapikit at tumawa si Jigo, hahaha, Estate Lord Donford, tama iyan. Siyempre, isinasaalang-alang ko ng husto ang kapakanan ng angkan. Kaya naman, bilang nakatatanda ng angkan ng Larsen, hindi ko maaaring hayaang hawakan mo kahit isang hibla ng buhok ng aming kaitiwala. Dong! Isang bomba ang sumabog sa kanilang mga isipan. Pakiramdam nila ay nawalan sila ng malay matapos tamaan ng tansong kampana.
Dahil sa gulat, tiningnan nila si Jigo nang may pagtataka. Sumali pala ang Mad Dipper sa angka ng Larsen. At isa lang siyang elder. Parang, nahilig ka ba? Kakagising mo lang ba at binitawan ang prestihiyosong posisyon bilang isang panauhing venerable sa Regent Estate para maging isang simpleng elder para sa isang third-rate na angkan? Nauutal si Timothy sa lahat ng oras na ito. Inikat ni Winford ang kanyang balbas at nagtanong, "Elderly, bakit?" "Humph, hindi ba halata naman? Walang pumipigil sa akin, walang kahit anong insentibo. Tinalikuran ko ang Regent Estate para sa angkan ng Larsen dahil may maibibigay sila sa akin na hindi mo kayang ibigay." Ngumiti si Jigo nang may pagmamalaki. Ngayon, talagang nakatanggap iyon ng nakakagulat na reaksyon. Ang magarbong pinuno ng mga sambahayan ay tinalikuran dahil sa isang maliit na angkan. Siguradong biro iyon ng siglo. Mapapatawa na lang ako kapag narinig ko ito mula sa iba. Pero galing mismo ito sa pinagmulan, kay Mad Dipper. Isang peak Radiant Stage expert ang tumalikod sa lahat ng benepisyong iyon at nag-downshift para maging isang elder. Bakit naman niya gagawin iyon kung wala naman talaga siyang kwenta? Ngunit nagdulot ito ng tanong, ano ang kayang hawak ng angkan ng Larsen para panasan ni Mad Dipper ang mga kamay niya sa Regent Estate? Lahat ng mata ay nakatuon kay Ethan. Alam ng lahat na iisang tao lang ang may kakayahang magpalit ng mga demonyo sa mga lumang kampo. Talagang may kinalaman siya rito. Pero kahit na noon, ang pagpapalit niya ng panig ay isang maladyos na hakbang. Paano niya nagawa iyon? Bumantong hininga si Jackson, alam kong eksperto ang batang iyon sa pagnanakaw ng pundasyon ng iba. Mabuti na lang at malapit ang pundasyon ng bahay namin kung hindi ay baka mabaigo pa ang mga eksperto namin sa mga nakakaakit niyang pangako. Hindi niya alam na hindi tatanggapin ni Ethan ang mga iyon kahit ibigay ng libre. Hindi na katulad ng karaniwang reaksyon ng pagkabigla na ipinakita ng lahat ngayon, humarap si Jigo sa Ethan na may isang braso at may malungkot na ekspresyon. Niyakap niya ito at seryosong nagsalita, "Stuart Kindstone, ano ang iyong mga utos?" Sumulyap si Ethan sa Regent Estate at sinabing, walang sinuman mula sa Regent Estate ang makakaalis ng buhay dito. Ang malamig at walang lasang tono ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng mga tao. Ganoon ba kalupit ang demonyong yun para lipulin lahat ng elder ng Regent Estate? Hindi tanga si Mad Dipper. Ang paggawa nito ay parang pagdedeklara ng digmaan sa pinuno ng mga bahay. Hindi ito laro. Nilamon ng puot at pagnanais na maghayganti si Ethan. Dahil daing venerable ng Regent Estate si Jigo, dapat ay mayroon pa rin siyang natitirang damdamin para sa kanyang dating amo. Ngayong isa na lamang siyang elder, dapat niyang isipin ang mga pangangailangan ng angkan at hindi sundin ang mga kalokohan ng demonyong Kaitiwala. Tinapik lang ni Jigo ang kanyang balikat at humarap sa mga tauhan ng Regent Estate na may tinging nangangako ng kamatayan at paghihirap. Determinado siyang pumatay ng kahit sino para matupad ang plano ni Ethan. Nababaliw na siya. Sumasangayon ang buong angkan ng Larsen sa kabaliwan ni Ethan. Matapos ang isang mabilis na buntong hininga ng panaghoy, lahat ay nagtakbuhan palayo. Walang gustong mapunta rito at magdusa ng mabilis na kamatayan kapag ang isang eksperto sa Radiant Stage ay nagsagawa ng isang sunod-sunod na pagpatay. Naisip ni Rufus na huwag itong payuhan. Ngunit ang determinadong mga titig ni na Ethan at Jigo ang nagpatigil sa kanya. Ang tanging nagawa niya ay sumunod sa kanyang mga kamag-anak sa pag-alis dito. Noon sinimulan ito ni Jigo nang may malakas na kalabog. Ang lakas at presyon ay parang isang bundok na babagsak sa iyo. Napasinghap si Timothy at ang grupo ng kanyang mga nasa 30 na nakatatanda, ngunit nahihirapan pa rin silang huminga. Hindi man lang sila makalaban. Ito ang kapangyarihan ng isang peak Radiant Stage expert. Para kay Jigo, ang mga lalaking ito ay parang mga langgam lamang. Ngunit pagkatapos, isang malakas na putok ang nag-anunsyo ng paparating na isang lalaking nakaputi, na humarap kay Jigo gamit ang isang palad na atake. Boom! Parang nawawasak ang mundo nang magbanggaan ang dalawang palad. Ang tanging nagawa na lang ng sinuman ay yumuko at takpan ang kanilang mga tainga. Sina Rufus at ang iba pang mga eksperto sa Profound Heaven ay parehong nakaramdam ng matinding sama ng loob.
Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at bahagyang tumayo, ngunit kung ang umaagos na pawis ay isang indikasyon, malamang na wala rin silang lakas tulad ng kanilang mga kapitbahay kung haharap sila sa mga palad na ito. Tapikin. Umatras ang dalawa ng 5 hakbang. Nang tumangala, ang nakaharap kay Jigo ay walang iba kundi ang Jade Flute Divine Sword, si Levi. Ikinuyom ni Levi ang kanyang mga kamay at nagsalita, "Mad Deeper Jigo, nauuna sa iyo ang iyong pangalan." Isa sa 5 banal na dragon ng pamilya ng Imperial, si Jade Flute Divine Sword Levi. Matagal ko na itong hinintay. Isang sulyap lang ay sapat na para malaman ko ang iyong kakaibang katangian. Pero sigurado ka bang gusto mo akong makalaban? Ngumiti si Jigo, ang kanyang mga mata ay sumasabog sa uhaw sa dugo. Itinaas ng kanyang panatiko sa pakikipaglaban ang kanyang ulo na nagpapalakas sa kanyang pagnanais na lumaban. 337. Kinawayan siya ni Levi, "Kapatid na Lee, hindi kita kailanman ituturing na kaaway. Ito ang utos ng emperador, na ipagtanggol ang kaayusan ng publiko ng Dragon Cloud City. Napilitan akong makialam nang salakayin mo ang Regent Estate. Hinihiling ko sana na maging matino ka at hayaan na lang ang bagay na ito. Para ito sa ikabubuti ng Regent Estate at ng angkan ng Larsen, hindi ba?" Kumaibot ang mga mata ni Jigo, na pagtanto niyang alam na ng kalaban niya ang paraan niya sa pagsasalita. Kung maglalaban ngayon ang Larsen clan at Regent Estate, magwawakas ang magkabilang panig. Gayunpaman, wala siyang patutunguhan. Isang sulyap sa malamig na mukha ni Ethan at ang nag-aalab na uhaw sa dugo sa kanyang mga mata ang nagtulak sa kanya para sa desisyong iyon. Nagngalit si Jigo at ngumisi, "Mr. Fang, matagal na rin mula nang makilala ko ang isang kalaban na katulad mo. Ano kaya kung maglaban tayo ng kaunti?" Kumunat ang noo ni Levi sa ngiti ni Jigo. "Nakalimutan ko, mahilig pala sa martial arts si Mad Deeper pero hindi rin naman siya tanga. Kaya bakit niya ipipilit na maging ganoon kapabaya? Ang pagpatay kahit isang elder ng Regent Estate ngayon ay magpapasimula sa Regent Estate sa pakikipagdigma laban sa angkan ng Larsen." Nilinaw agad ang sagot. Lumingon si Jigo at may sinabi si Ethan sa kanya. Hindi maisip na makita ang dakilang Mad Deeper na sumusunod sa bawat salita ng isang tuta. Ang pakikipag-usap kay Jigo ngayon ay hindi magbabago ng anuman, kaya kinailangan niyang magpalit ng direksyon at kausapin si Ethan. Sinabi ni Levi, "Katie wala Kindstone, naiintindihan ko ang iyong galit, ngunit hindi ito ang lugar para lutisin ang iyong mga hinanakit. Hinihiling ko na huwag mong pabayaan ang iyong angkan dahil lamang sa isang pagkatalo." Nagulat ang karamihan dahil doon. Kung gusto niyang hikayatin ang isang tao, dapat niyang gawin iyon kay Jigo. Sino ang pipigil sa kanya kung iba ang desisyon niya? Pagkatapos ay sumikat ito sa kanila na parang sinag ng araw sa umaga. Nako, ginagawa ito ni Jigo sa utos ni Ethan. Ibig sabihin ba niyan ay mapatigil si Jigo sa isang salita lang niya? Isang eksperto sa Peak Radiant Stage, lalo na si Mad Deeper, ay talagang bihasa sa bahay. Napalingon ang mga basalyo at ang 7 Panginoong may lupa kay Ethan at napanganga sa gulat. Iyan ang pinag-uusapan natin. Ang mga lalaking ito ay mga venerable sa 7 bahay. Kailangang humingi ng tulong. Kahit ang mga House Lord ay kailangang mag-ingat sa kanilang mga sinasabi. At ang magagawa lang nila ay humiling, hindi ang mag-utos. O kaya naman ay tatawanan na lang ng kagalang-galang ang sinumang nagmamakaawa sa kanila. Pero narito ang isang Peak Radiant Stage expert na nakikinig sa isang bata. Napakalma ba ni Jigo, o mas masama ba ang mga pamamaraan ni Ethan? Pero isa pa, tinawag si Mad Deeper ng ganoon dahil sa isang napakagandang dahilan. Kaya naman hindi mahalaga ang unang dahilan at ang pangalawa ay lubos na kapanipaniwala. Si Ethan ay bihasa sa napakaraming kaalaman kaya't kaya pa niyang mahikayat si Mad Deeper na sumunod. Kung gayon, bakit isa lamang siyang elder at hindi isang venerable? Ang mga kagalang-galang, na nasa parehong katayuan ng isang patriarka, ay mas mataas sa isang Panginoong may lupa na tanging ang mga matatanda lamang ang maaari nilang utusan. Ethan, Ethan, isa ka lamang Katie wala, kaya paano mo masasabi sa isang matanda kung ano ang dapat gawin? Bumantong hininga sina Rufus at ang iba pa habang pinapanood siya.
Ang batang ito maaaring maging ang pinakadakilang kaitiwala na nabuhay sa mundo. Mahirap sabihin kung dapat ba akong maging masaya o malungkot kung mayroon akong isang mahusay na kaitiwala sa aking angkan. Hindi pinansin ni Ethan ang usapan at tumitig pabalik kay Levi, pagkatapos ay tumalikod. Wala akong pakialam. Natigilan si Levi. Hindi alam ng baliw na ito kung kailan susuko. Tinuwanan ito ni Jigo, puno ng uhaw sa labanan, Mr. Fang, mahirap para sa akin na makahanap ng isang mahusay na kalaban na tulad mo. Hindi ako magpipigil. Gumanti ka naman ng kabutihan. Hindi ako masisisi sa anumang hindi inaasahang pagkamatay mo. Kapatid na Lee, kailangan kong bigyang diin ito. Ayon sa utos ng emperador, hindi ako papayag na magdulot ka ng kaguluhan sa Dragon Cloud City. Nakita ni Levi na wala na sa usapan ang mga sasabihin at nagsimulang magpakawala ng tunog ang Jade Flute. Nakita ni Jigo na seryoso si Levi at labis siyang natuwa. Tumawa siya ng malakas, pagkatapos ay sumugod kasabay ng pag-ungal ng dragon. Ikalawang galaw ni Wraith Style, Ghostly Dragon Claw. Umungol. Nababalutan si Jigo mula ulo hanggang paa ng itim na enerhiya at isang kuko ang sumibol. Ang kapangyarihang inilabas nito ay naglalayong magwasak ng butas sa espasyo mismo. Napasinghap si Levi. Hinayaan niyang hamupa ang pagkabigla at naging seryoso rin. Hawak ang plauta, sinaksak niya ang paparating na atake. Malalim na bituin ng espada sa langit. Ang plotang Jade ay nabalot ng asul na hangin at naging isang espada, ang dulo nito ay tumatama sa kalangitan. Nagbanggaan ang itim at asul na mga aura na nagpayanig sa puso ng mga nanunood. Pagkatapos ay dumating ang isang shockwave na naging alikabok ng anumang nasa daanan nito. Mabuti na lang at sapat ang talino ng mga tao para nanatiling nakaiwas mula pa sa simula dahil baka madurage din sila ngayon. Nang kumalma na ang lahat, nanood sila ng walang ekspresyon. Nagtitigan sina Jigo at Levi na may seryosong mga mukha na 5 metro lang ang layo sa isa't isa. Nanginig ang kamay ng Jade Flute Divine Sword na may hawak na plauta. Habang nanginginig ang mga kilay ni Jigo, mas lalo siyang namangha. Tumutulo ang dugo sa lupa sa kamay niya. Nakatatanda Lee. Naligaw. Napuno ng pag-aalala si Andrea. Umiling lamang si Ethan, hindi ito pagkatalo, kundi isang pagtatagumpay. Walang sino man ang maaaring magapi ang isa't isa. Nang sumunod na segundo, isang matalim na kaluskos ang nag-anunsyo ng pagbagsak ng nadudurog na plauta sa lupa mula sa kamay ni Levi. Bumantong hininga si Levi sa kanyang pagkawala, kapatid na Lee, ang plotang ito ay sinundan ko sa loob ng 50 taon. Hindi ko inakalang makikita ko itong gumuho dito. Isipin mo na lang na medyo natalo ako. Ngumiti si Jigo, itinaas ang kanyang duguan na palad at masayang nagsalita, ang bakal kong kamay na ito ay kasama ko sa loob ng 158 taon. Ngunit ngayon ay napunta ito sa kapahamakan. Natalo ako sa palitang ito. Nagtitigan ng dalawa ng saglit bago nagtawanan, habang nirerespeto ang isa't isa para sa bida na nasa puso ng isa't isa. Mr. Fang, dapat ba nating ulitin ito at ayusin ang hindi pagkakasundo? Wika ni Jigo habang ikinakaway ang kanyang duguan na kamay. Tiningnan ni Levi ang sirang plauta at tumango, dahil magalang si Kuya Lee, tutulong ako. Kahanga-hanga. Tumawa si Jigo at umatake. Pero pagkatapos ay sinabi ni Ethan, Elder Lee, iiwan na lang natin ito rito ngayon, bilang paggalang kay Mr. Fang. Kailangan na lang nating ayusin ang ating sama ng loob sa Regent Estate sa ibang pagkakataon. Nanginig ang mga mukha ng mga tao. Magandang paraan ng paglalahad niyan. Anong respeto ang kailangan mo kay Mr. Fang? Dapat ginawa mo na yan simula pa lang kung may respeto ka sa lalaking yan. Kung sasabihin mo yan ngayon kahit alam mong walang patutunguhan ang pakikipaglaban, magmumukha kang hapokrito. Mas magaling pa siya kaysa sa mga tanggang ulong iyon na alam lang ang paraan para sumulong kahit ano paman. Matalino talaga ang bata, alam kung kailan atres. Ngumiti si Levi, kung gayon, kapatid na Lee, maglalaban tayo ulit sa ibang araw. Kung hindi ay baka magalit ang iyong kaitiwala.
Bumantong hininga si Jigo sabay tango, sige, dahil sinabi na iyon ni Stuart Kindstone, wala na akong ibang pagpipilian kundi lumaban sa susunod na araw. Ikinuyom ni Jigo ang kanyang mga kamay at naglakad pabalik kay Ethan. Habang si Levi ay nakatayo roon na nakakunot ang noo. Kinutya niya si Jigo, para tingnan kung determinado ba itong sundin ang mga salita ng maliit na demonyo. Hindi niya inaasahan na hindi man lang naisip ni Jigo na suwayan ang utos ni Ethan, kalmado lang ang kanyang tugon. Para bang normal na ang pakikinig ng Grandma Dipper sa isang batang Aztec, bukod pa sa may mali siyang ginagawa. Ang mga kwalifikasyon ni Ethan bilang hari ay umunlad na ngayon. Hindi ito kasing simple ng paghikayat sa kanyang mga kasamahan na lumapit sa kanya, ngunit kasama rito ang kapangyarihang tipunin ang mga kahangahangang tao tulad ni Jigo sa ilalim ng kanyang bandila. Pinatunayan lamang nito na si Ethan ay mas karapat-dapat maging hari kaysa kay Quinley. Ang pagkakaroon ng Dragon Vein Soul ay nagkataon lamang. Mayroon na siyang kapangyarihang maging emperador, ngunit ngayon ay itinakda na rin ito ng langit mismo. Sa sandaling iyon, si Ethan ang naging pangunahing banta para sa pamilya ng imperyo sa isip ni Levi. Mr. Fang. Sumigaw si Ethan nang may misteryosong ngiti, napakabilis mong napigilan si Elderly. Isa kang tunay na banal na dragon. Tama ang desisyon ng kanyang kamahalan sa pagpapadala sa iyo upang pamunuan ang utos ng Dragon Cloud City. Bahagyang namula ang mukha ni Levi. Walang ibang nakakaramdam ng sarkasmo maliban sa kanya. Pinagtatawanan niya ako dahil hindi ako nakialam noong inatake siya ng team ni Timothy dati, pero nakialam naman ako noong umatake si Jigo. Isa itong malinaw na senyales na gusto ni Levi na patayin si Ethan. Ang pagsunod sa utos ng Dragon Cloud City ang siyang pinakamagandang dahilan sa mga sandaling iyon. Isinalang-alang na niya ako ngayon bilang isang potensyal na kaaway. Nang pinasalakay niya si Timothy kay Jigo, ang lahat ng iyon ay para makita ang aking paninindigan. Napakahusay ng maliit na demonyo. Nakatitig sa nakakatakot na ngiti ni Kindstone, bumantong hininga si Levi. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.